kamay. Pagtas nga lang ng kamay, hirap na hirap ka na, paano magpapagyaman? Sino gusto yung mamantas sa kamay? You. Dapat aggressive ka, dapat attentive ka pag may tinatanong yung speaker sa'yo. Okay? So guys, kung ready na kayo, makinig po tayo mabuti, lalo yung mga first time, I would suggest open your mind. Bakit? Kahit maganda yung pag-uusapan, pag sarado ang isip natin, hindi natin ma-appreciate. Tama. Kasi our mind is like an empty glass, parang baso na walang laman. Pag yung baso, punong-puno ng laman, kahit anong isali mo, aapaw at apaw. Tama hindi? Pero pag yung baso walang laman, lahat ng ilalagay dito, ma-absorb na. Tama hindi? Ganun din ang utak natin. Kaya lahat ng inisip mo ngayon, kung first time ka, kalimutan mo muna. I-set aside mo muna lahat ng mga inisip mo sa labas. Okay? Meron kang utang, kalimutan mo muna. Meron kang labahan, kalimutan mo muna. Nag-break ka ng jowa mo, iwan mo yung jowa mo, kalimutan mo muna. Pero babalik mo after this. Okay? Kailangan mag-focus ka sa lahat ng sasabihin ng speaker. Okay ba yun? Yes! Eto, sa mga first time, lalo na makinig mabuti, and yung mga timers na, yung mga medyo matagal na, lalong mas makinig ka, lalo pag hindi mo pa alam how to present the business. Okay? Guys, itong tatawagin ko, isa lang naman sa founder ng Ascendius Prime International. Para paglaban natin yan. And itong malupit, itong tao na to, kasama sa top 20 Ascenders nationwide. Pinapalakpakan po yan. If I'm not mistaken, out of top 20, nasa top 9 itong tao na to. Pinapalakpakan po yan. And kasabay din yung aking direct leader na senior citizen, naging top 18 naman. Yun yung pinagkatong Sir George kanina, na naka-base sa Manila. Galing, no? Okay? So, ang tanong, ready ba kayo? Yes! Ready ba kayo? Pag narinig nyo itong tao to, grabe talagang mawiwindang yung utak mo sa galing nito. Ang dami na akong nakitang magagaling na speaker, ang dami na akong nakitang magagaling na leader, pero ibang klase itong tao na to. Ako, networker na ako ha. Matagal na ako sa industry, pero hanggang ngayon, every time na naririnig ko, nababaliw at talaga sobrang nai-inspire ako dito sa taong to. Kasi ang dami ng mga word of wisdom na pwede matutunan, na pwede natin i-apply para mag-grow sa Ascendra International. Okay, hindi ko na patatagalin. Let's all welcome our FP founder, Jackie Concepcion! Palakpak! Woo! Iyan o! Hi! Malakas boses ko. Rinig or pakyat natin ng konti, no? Pwede padagdag lang ng konti lang, Kimpi. Anyway, pwede palapakan natin, milyo-milyo palakpak, yung lahat ng nagsalita kanina. Lagyan niyo man ng buhay yung palakpak niyo, no? Dapat yung masaya, di ba? No? Kung hindi ka masaya, yung kunwari, masaya, di ba? Palakpakan rin natin yung mga nagsalita ko kanina. Importante yan kasi nakaupo ka na dyan, ang pangit naman na nakasimangot ka, tama? Imagine mo, tatapusin mo to nang nakasimalmal ka, correct? So, kung hindi ka masaya, di magkunwari ka na lang, di ba? Di ba? Ganon. Anyway, hello! Hi! So, hindi ako pala-slide talaga, no? Nagpipresent ako ng business. I'm more on kwentuhan lang. Okay lang mo ba? Yes! Kwentuhan lang, pero yung kwento ko minsan, yung bitaw ko ng salita, medyo matalim, no? So, pag may tinamaan po, hindi po ikaw yun. Maliwanag? Yung katabi mo yun, okay? Di ba ikaw rin yun? Kung ikaw ay pag may tinamaan sa inyo, hindi po kayo yun, yung katabi nyo. Okay lang? So anyway, ako, ginagawa ko yung negosyong to, hindi na po ako bago, no? So 19 years, actually 20 years na ginagawa ko yung network marketing. Palapakan nyo naman, di ba? 20 years na. Okay, so ako ngayon ay 28, no? Paano kaya nangyari yun? No? Nagsimula nung 8 years old na nag-network. Anyway, networking, bread and butter ko na to. Everybody say bread and butter. No? Bread and butter. Pag sinabing bread and butter, or hindi nga bread and butter buffet. Ibig sabihin ng buffet, wala na akong ibang pinagkakitaan ng source of income kung hindi network marketing. Na? Nakita ko talaga yung ganda niya, nakita ko yung benefit, and nakita ko kung saan ako papunta. And pinaglaban ko yun. Sabi ko sa sarili ko, kahit na magbenta ako ng brat panty, kung dyan ako yayaman, gagawin ko yan Saka nyo, parang ganito, diretsa na usapan, sino gusto niyo ba man? Taas ang kamay. Ang hindi magtaas ang kamay, maghihirap pa yung kasampung henerasyon ng pamilya niya. Okay, may sumpa, okay? Sino gusto niyo ba man? Taas ang kamay. So ngayon, kung gusto mo yung
yumaman, gigil ka yumaman, kailangan nyo, ang mindset ko, kahit na magbenta ng bra at panty, gagawin ko. Correct? Aralin ko yan. Tama? So ako, nung naimbitan ako sa network marketing, nung una, ayoko din. Kasi isa ako sa mga misinformed. Pag sinabing misinformed, pag narinig yung network marketing, negative. So ibig sabihin, ang akala ko noon, kailangan magaling ka magsalita. Hello? Hi! Akala ko noon, kailangan magaling ka magsalita, marami kang kakilala, tapos wala pa akong pera. So tatlo yung problema ko. Wala akong masyadong kakilala, kasi mahirap lang yung family ko eh. Ngayon kasi mukha ng mayaman. Di ba? Mukha ng mayaman, formang mayaman, tama? Itsurang mayaman. Pero pag nakita mo dati, hindi ganito yung itsura ko, and hindi rin ako ganito dati magsalita. So dati, pag pinahawak mo ako ng mikropono, nag-blackout ako talaga dati. Pag pinahawak mo ng mikropono, yung iba kanina, tatapang magsalita, di ba? Ako, nag-blackout talaga ako dati. Nung dati, nung akala ko, nung mag-networking ako, sabi sa akin, magdala lang daw ako ng kausap, sila na bahala. Tapos nung nagdala ko ng kausap, sabi niya, Elman, kaya mo na yan, ikaw na mag-present. Ang nakakatuwa nung may seminar kami, hindi ko alam, akala ko sila lang speaker. Tapos mamaya si Joseph, si CSO, ini-introduce na ako. So sabi niya, ito nga, grabe ito ng BU, cum laude. Sabi ko, grabe, parang ako yun na. So nung sagsalitaan na ako, nasabi ko lang that time, good morning. Bakit good morning? Kasi sa negosyo, laging may bagong pag-asa. Kasi pag good afternoon, good evening, patakip silip na palaos na. Hindi ko na maalala, nag-blackout na ako eh. So last kong sinabi, next kong sinabi, ay thank you. Salamat po. So kalis na ako. So, yung time na yun yung tumatak sa akin na ayokong maulit yung ganun na klase ng situation. Nakuha niyo? Ayokong maulit, nakakahiya. Correct? Di ba? Tatawagin ka sa pagkarami-raming tao, may palakpakan. So, sabi ko sarili ko, gagalingan ko. Nakuha niyo? Gagalingan ko, aaralin ko, mamasterin ko. Actually, network marketing, minaster ko po to. Kinarir ko talaga to. Minaster, kinarir. Past company, kumita po tayo doon, 70 to 80 million pesos. Past company. 70 to 80 million. Kulang na lang, habang basta may humihinga, nare-recruit ko eh. Basta may humihinga, basta huminga, pwede na yan, halika dito, di ba? Upo! O, gano'n. So, dati, pag may nakikita humihinga, recruit. Kasi para sa akin kasi, kung hindi ko to seryosohin, ako'y mag-abroad. No? You get it? Ako'y mag-abroad. Kasi, pag nagtrabaho ka sa Pilipinas, ang kitaan dito maliit. Tama ba? Kung trabaho ka dito, 20,000, 30,000. Yung iba nga, ang masaklap, hindi pa umaabot ng 10,000. May kilala mo ba kayo dito, nagtatrabaho, wala pang 10,000 ang sweldo? Yes! Imagine mo kung walang 10,000 ang sweldo mo, imagine mo kung binibigay mo lahat ng time and effort mo sa isang trabaho, tapos walang 10,000. May naiipon, wala? Wala. Sino nagsabing wala? Taas ang kamay. Sino yung walang pakialam? Taas ang kamay. No, walang pakialam. Malay ko kung may pakialam ka, wala eh, di ba? Kahit nga 30,000 pa yan, ang kinikita mo, kung may anak ka na, wala ka rin may ipon. Tama? 30,000 isang buwan, may anak, or may mga anak, may ipon, wala. So basically, kung ikaw ay kumikita ng 30,000 a month below, nakakaawa kasi alam na natin kung ano mangyayari sa anak mo pag college niya. Tama ba? Kasi kung kumikita ka ng 8,000, 10,000, 15, 30,000, pag college ang anak mo, I'm very sure na hindi mo siya makapag-aral sa isang magandang eskwelahan. Correct? Sa isang magandang college. So, sino ho dito yung gusto niya pag college ang anak niya, sa mga anak dito, mag-college sa magandang eskwelahan, taas ang kamay. Maganda ba din anak mo pag-aralin mo sa Ateneo, tama? UST, tama? Hindi yung papag-aralin mo yung anak mo sa mababang paaralan ng, hindi mo maintindihan kung anong klase yung eskwelahan eh. Kasi bakit? Unang-una, wala kang pera, pangalawa, hanggang doon lang ang kaya ng pamasahe mo sa anak mo, correct? Tama? Anyway, going back into yung kwento ko, ito, short story lang. Yung second na klase ng tao sa network marketing, ito yung mga well-informed. So pag sinabing well-informed, pag sinabing networking, very positive sila. Alam nila kikita ng malaki, may magandang opportunity. Nakuha niya? And yung third, uninformed. Everybody say uninformed. Ano yung uninformed? Yung hindi siya negative, hindi siya positive. Ngayon, nagbago ang lahat noong 2006. Yan. Dito nagbago yung lahat eh. Noong 2006, nung inimbitahan ako, sabi sa akin ng friend ko, may birthday party. So, di ba, patay gutom. So, pagdating ko doon, may seminar pala, di ba? Parang ganito, mas marami. Sa Albay, may nagpapalakpakan, power, grabe.
na wiwirduhan ako kasi di ba bata pa ako that time. Actually bata pa ako ngayon. That time 20 years old ako. Di ba? Bata pa ako ngayon, di ba? Tingnan nyo naman, no? Di ba? Nung 20 years old ako, no, ang tugtog that time, nung pinakalala yung speaker, Butter Cup ata yung tugtog that time, di ba? Palakpakan natin yung speaker, milyonaryo. Tapos, di ba, pag intro ng speaker, why don't you build me up? Sabi ko, parang kulto ata itong napuntahan ko, Di ako ma-relate, no? Di ko maintindihan yung speaker. Pero, ito yung nag-open ng mind ko. Everybody say vision. May vision akong nakita noong 2006. So, ang mga tao pa lang gustong yumaman, kailangan makita to. No? Kailangan makita mo yung vision. Pag hindi mo nakita yung vision, hindi ka yayaman. So, kailangan, parang baliw. Sino dito nakakita na ng baliw? Nakakita ng baliw? Di ba ang baliw may nakikita na hindi nakikita ng normal na tao? Di ba ganun ang baliw? May nakikita na hindi nakikita ng normal na tao. So, dapat daw dito, meron kang nakikita, ay, ang mga taga-ascender daw, may kinikita na hindi kinikita ng normal na tao. Kaya daw tayo dito mga baliw, di ba? Pero kidding aside, I saw the vision. Yung vision na nakita ko, magkakaroon ka ng financial freedom tapos time freedom. Ito talaga yung pinanghawakan ko eh. Ito yung naintindihan ko sa network marketing. Parang ano yan eh, bakit ka nagtatrabaho? Kasi pag retire mo, merong separation pay. Tama? Pag 60-65 may makukuha ka sa gobyerno. Yes or yes? Bakit ka nagtitinda-tinda? Ano daw? Kasi siguro gusto mo, pag nakabenta ka, may kita ka kaagad. Tama? May rason. May pinaglalaban. So, pag walang pinaglalaban, mabilis ka bibitaw. Pag hindi mo naintindihan yung pinasok mo, mabilis ka bibitaw. Do you get it? So, ako, yung vision na nakita ko, maraming pera, tapos maraming oras. Ladies and gentlemen, kapag hindi mo ginawa si Ascender International, may mga opportunity sa labas na may maraming pera, pero walang oras. Do you get it? Maraming pera, walang oras. Anong example na maraming pera, walang oras? Negosyante and OFW. Kumikita ng malaki, pero walang oras. Ayoko ng ganun. Mag-ibang bansa, pero actually, kung hindi ko nakita networking, nasa ibang bansa ko. Pero hindi ganito kalaki yung kinikita ko. Tapos walang leverage. Hindi ko alam. Siguro artista, kung ano. Hindi ko alam. Kung hindi network marketing. Anyway, meron kang pera, pero walang oras. So, sino dito yung gusto na may pera, pero walang oras? Gusto nyo ba yun? Ayaw. Kasi may pera ka, pero wala kang oras. Yung anak mo, lumalaki sa picture. Yes or yes? Sunod, meron naman na iba, walang pera, maraming oras. Tambay. Walang pera, maraming oras. Tingnan mo yung katabi mo? Mukha bang maraming oras, pero walang pera? Ang pinakamasaklap, wala namang pera, wala pang oras. Yun ang pinakamasaklap. Ladies and gentlemen, I am not against employment. Pero meron ho dito ko na nabasa, pinag-aralan, yung Rich Dad Poor Dad, employed, self-employed, business, investor. Ang mga pinaka-naghihirap daw na tao at hindi kumikita ng malaki, yun nasa left side ng quadrant. Yes or yes? Sino yung mayaman? Negosyante, empleyado? Sino? Sino mas maraming pera? Negosyante, empleyado? Sino magagandang bahay? Negosyante, empleyado? Sino ang maraming sasakyan? Negosyante, empleyado? Sino lagi napapagalitan? Lagi walang pera? Busy daw pero walang pera? Walang ipon? Walang time? Lagi napapagalitan? Asan ang walang pera? Asan ang maraming pera? Nasaan ang Pilipino? O, palakpakan naman natin, di ba? Ang galing! Sabi ko, ang galing pumili. Alam mo, negosyo ang pera. Alam mo dito kaya yaman. Alam mo dito papabago ang buhay mo. Pero bakit ka nandito? Diba? Pinapili ka, ano yung panghukay? Pinapili ka ng pala o bulldozer. Ang pinili mo, kutsara. Diba? Hindi mo mabuhukay ka. Merong bulldozer, merong pala. Pero ang kinuha ko talaga, kutsara. Kailan ka matatapos pag magbukay kang kutsara ang gamit mo? Tama? Ilang feet, mga skyscraper ang itatayo natin. So imagine mo kung gaano katagal yung pagkutsara ang ginamit mo. Tama? So, ladies and gentlemen, etong mga taong to, karamihan dito, no? Mamaya, ilalatag ho natin. Kapag nagtrabaho ka, are you there? Kapag nagtrabaho ka, meron ditong study, no? Meron ditong study na kung 20 years old kang gagraduate, after 40 years, ikaw ay 60.
May mga kilala ho ba kayong nagtatrabaho na umabot ng 60? So yung mga nagtatrabaho to na umabot ng 60, 5% daw hindi na umabot. Patay na. Ikilala kayo, hindi na umabot ng 60, patay na. Trabaho. Patay na. May kilala ho kayo. Sunod, 36% baon sa utang. May kilala kayo? Baon sa utang. 60, 65, good na. Siya ng opportunity niya. Naghahanap ng opportunity kasi bakit? Baon sa utang. Yes or yes? And 56% break even. Ano ibig sabihin ng break even? Tabla. Ibig sabihin, yung buhay niya, parang lumipas yung buhay niya. Parang ano, halimbawa, sir, ano pangalan mo? Jolly. Jolly talaga? Masayahin mo. Ano ba, si Jolly, gusto mo ba ng buhay mo? Si Jolly pinanganak, si Jolly nag-aral, nabuhay, wala lang yung buhay niya, pagtanda niya, wala lang. Gusto ba ng ganon? Di ba ang pangit? Yung parang pinanganak ka, nabuhay ka sa mundong to, naghirap ka, tapos parang walang kwenta yung nangyari sa buhay mo. So ibig ko sabihin, isang beses lang tayo pinanganak sa mundong to, yung 40 years na yan, itodo mo na. Itodo mo na sa tamang opportunity na kung saan pagtanda mo, papakinabangan mo. Ladies and gentlemen, ang pinaka hindi natin pwedeng bilhin, oras. Ang pera, nahahanap. Ang pera, mawala man, babalik. Pero ang oras na nawala, hindi na babalik. Kahit sinong senior citizen at kahit gaano karami ang pera, hindi nila kayang bilhin ng oras. Kahit gaano pa karami ang pera mo, hindi ka pwede, gusto ko bukas 20 years old ulit ako. Pwede ba yun? Hindi. So it's very important na today, kung ilang taon ka man ngayon, saan mo nilalagay yung time mo para pagdating ng oras, ikaw yung magbe-benefit at mag-harvest dito. Nasundan? Yun ang pinaka-nagustuhan ko sa network marketing. Kasi magkakaroon ka ng maraming pera at maraming oras to spend sa loved ones mo. Samantalang ito, yung 2% lang, yung comfortable ang buhay, tapos 1% lang ang wealthy. Sino ang mga to? Ito yung mga president ng kumpanya, vice president. Yes or yes? Ito yung mga nawa 100, 200, 300,000 naman. Pero bottom line dito, hello? Wala pa rin leverage. Everybody say leverage. Kung gusto mo na, sino lang gusto kumita ng malaki? Taas ang kamay. Gusto mo kumita ng malaki? Gusto mo kumita ng malaki, dapat nandito ka. Kasi dito, merong leverage. Ibig sabihin, mamumultiply mo yung time and effort mo through other people. So, ladies and gentlemen, noong 2006, nabago yung pananaw ko. May mga naniwala, may hindi. Tinuloy-tuloy ko lang. In a span of 2 years, mamaya papakita ko sa inyo sa, tawag dito, sa slides ko. In a span of 2 years, kumita po ako ng first million ko sa past company. Kumita po ako ng first million ko. And ang nakakatuwa nun, after 9 years, nakapagpatayo ako ng first house and lot ko. So, I was able to buy my first house and lot. Kumikita po ako doon ng milyon-milyon sa pasta company yon, no? Nagkataon lang, etong 2025, si Up Joseph nag-decide na magtayo na siya ng sarili niyang network marketing company. So, ladies and gentlemen, ang pinaka-moral lesson lang naman namin dito, yung past company namin, no, yung past company namin, it was a second generation na network marketing company. Hello? Hi. Ang first generation na network marketing company, kung familiar kayo sa Forever Living, familiar kayo sa DXN, familiar kayo sa Amway, Herbalife, so on and so forth, eto yung mga first generation. Ibig sabihin, ang may-ari nito ng company to ay mga foreign companies. Are you there? Yes. Maraming kumita, maraming yumaman, pero this was around 1990s. Very old school na. Maraming kumita, pero ang problema, kapag merong reklamo, yung kumpanya nasa ibang bansa. Can you follow? Yes. So sabi ng mga Pilipino, what if tayo na lang yung magtayo ng company? Kasi kung sino yung dapat na magtayo ng company is dapat Pilipino. So doon na nasimulan yung second generation na network marketing. Are you there? Yes. Yung second generation, doon po ako galing. Hindi lang ako magbabanggit kasi naka-video po tayo. Okay? So, doon sa second company, kasama na po doon yung
Royal, tawag dito, ang dami yan eh. Front row, yan yung mga second generation. Maraming sumabog, maraming kumita. Yung pinanggalingan namin na company, nag-number 1 talaga yon. For about 10-20 years, nag-number 1 talaga yon. Palakpakan naman natin, no? Grateful tayo doon, grateful tayo doon. Yun nga lang, parang cellphone yan, may lumabas na third generation na networking. No? So yung second generation, sumabog to kasi nakuha niya yung technique nito. Yung third generation, sumabog to kasi natuto siya dito sa dalawang generation na to. Can you follow? Yes. So yung third generation, yun yung nagpauso ng one account. Yung nagpauso ng yearly, di ba? Yung mga nagpauso ng, yun yung nagpauso ng one account na marketing plan. Bakit? Nakita niya na yung eto, nag-collapse yung multiple accounts. You get it? Yeah. Nag-collapse yung multiple accounts. Kaso nga lang, since eto, first time na mag-one account, syempre, may mga loophole to. Doon lumabas si Ascendra International, yung fourth generation na network marketing company. Yung third generation na to, this was established around 2017 to 2018 versus dito sa Ascendra na 2025. Can you follow? Kaya bakit tayo magna-number 1 yung company natin? It's very simple. Kasi yung lahat ng mga mali dito at yung lahat ng kulang, itinama na natin sa Ascendra International. It's very simple. Kaya masabi ni Aplen Joseph, etong Ascendra, eto na yung magiging retirement natin. Dito na, bakit sisibihin? Tatanda eh. Dito na magkakaedad. Sino dito yung excited? For the next 20 years, kikita dito ng 100 million. Excited ba kayo? Parang ayaw nyo ah. Sino ba dito yung excited? For the next 20 years, kikita dito ng 100 million. Si Joseph kasi off the record, mahilig kasi ako makinig ng training eh. Every now and then nakikinig ako ng training. May isang may-ari ng company, actually patay na siya, nabanggit nung 300 million. Sabi ko, grabe, nung buhay pa siya, 300 million ang kinita sa past company. Eh, namatay yun mga anong year eh. So, grabe. Grabe no? Grabe no? Grabe, sabi ko, nung buhay pa yung may-ari yun, kumita siya sa company yun, na 300 million nabanggit eh, 300 million eh. Hindi na nagbabanggit niya si apply ng kinikita niya dahil sa, alam niyo na. Hindi na nagbabanggit ng kinikita niya eh. Pero, can you just imagine, hello? Hi. Can you just imagine yung power ng network marketing na pwede kang kumita ng milyon-milyon tapos ang liit lang ng puhunan. Imagine yun? Kaya nga, parang kami parang ako, halimbawa ako, no? Sino ba pwede? Ikaw nga, Pogi, no? Kaparang ako, bakit ako baliw na baliw sa networking? Actually, hanggang ngayon, wala pa ako ibang nakitang opportunity na ang liit ng puhunan na ang laki ng pwedeng kitain. Wala pa ako nakita. Ikumpara mo sa labas, pag-traditional ka, mamaya papakita ko Mamuhunan ka ng 100,000, traditional, pwede kang kumita nun around mga 10,000 per month. Nasundan? 10,000, 20,000. So sabi ko, kung gusto mong kumita ng 100,000 per month, ang puhunan mo dapat 1 million. Do you get me? Yes. Okay na yan, sir. Pwede na yan. Ayun. So, ang next topic ko, pero gusto ko itong i-share Quadrant din to. Ito daw yung monkey. No? Ito yung monkey. Ito yung carabao. No? Tapos, ito yung dog. And ito yung pig. Alright? So, actually, narinig ko rin to lately lang sa pinapakinggan kong training. 0 to 20 years old, may hahalin tulad daw tayo sa monkey. No, tinamay yung katabi mo. Mukha bang monkey? Mukha bang unggoy? No, 0 to 20 years old, the monkey daw. Ibig sabihin, makulit, magulo, wala pang kaseryosohan sa buhay. Tama? Bakit? Kasi wala pang obligasyon Yes or yes? Yes. Ngayon, ang carabao naman, this is 21 to 35. Ito yung pinaka-peak ng lakas natin daw na kailangan hatawin mo na ng hatawin kasi kalabaw ka pa O, tinan mo yung katabi mo. Mukha bang kalabaw? Mukha bang kalabaw pa sa lakas, no? At ang dog daw is 36 to 55. So, ano ba yung dog? Ito yung, since yung carabao, humataw ka na nung kabataan mo, dito, alam mo na yung direksyon mo.
Alam mo na yung direksyon ng buhay mo. Dapat alam mo na. Ibig sabihin, yung dog, ano na to, yung refined ka na. Yung skills mo, alam mo na, eto na yung itutodo ko. Nakuha nyo? Hindi pwede yung edad mo, nandito, tapos nandito ka pa. Diba? So ito yung edad mo, dapat may nakita ka ng huling hantungan mo. Hindi ng buhay huling hantungan ng oportunidad. Nakuha nyo? At ang pig, pag 55 pataas, pig ka na. Ano ba yung pig? At kita ka na tawa. Ano ba yung pig? Yung wiwi, tae, kain, tulog. Gano'n lang. Wiwi, kain. Minsan, winiwiwian ang sarili. Tama. Minsan, yung tae niya, tutulugan niya. In short, when you reach the age of 55, dapat financially free ka na daw. Financially free ka na. Kasi bakit? Ito yung time na dapat mas may time ka na para sa sarili mo. Ito yung time na dapat mas may time ka na para sa loved ones mo. Tama? Hindi ito yung time para humataw pa. Hindi ito. Kasi yung mga time na to, may mga nararamdaman ka na eh. Ano yun? Arthritis. Tama. Diba, kung ito, naka-LV ka, diba? Tapos may arthritis ka, anong makikita? Yung LV o yung arthritis, diba? Ang ganda naman ng arthritis mo, tama? So, makikita, hindi yung LV yung arthritis correct? Kaya dapat ikaw, kapag hindi ka pa 55, tumodo hataw ka na parang kalabaw. Para pagdating ng oras na to, ang nakakatuwa naman kasi, hindi mo naman kailangan ng 55 years dito sa Ascendra. Grabe naman yun. Grabe naman yun. 55 years, grabe dito, para yumaman ka. Kailangan natin ng 55 years. Hindi natin kailangan ng 55 years. Paprangkahin ko kayo. 3 to 5 years, pwede ka na dito maging pig. Alam mo sa past company namin? 2 years, 3 years, ang dami ng pig dun Ang dami ng pig dun. 2 years, 3 years lang, ang dami ng pig sa past company namin. Kasi bakit? Yung pwede mong kitain na 10,000 per month, no? Times 12 months, magkano to? 120,000. In 1 year. Times 40 years, magkano to? 4.8 million. Sa past company, and dito sa Ascendra, may leverage. Everybody say leverage. Hindi lang naman effort mo Effort mo at effort ng buong grupo. Yes or yes? So, pwede ka mag 100,000 per month, times 12 months, that is 1.2 million, times 4 years, 4.8 million. Ibig sabihin, in 3 to 4 years, pwede ka na ditong pig. Pahiga-higa ka na lang. Tama? Naka nyo? So, ang first year nyo dito, puros lang skills i-acquire mo. Hello? Mag-acquire ka ng skills, i-develop mo yung mindset mo, i-develop mo yung leadership mo. Tuloy-tuloy mo lang. Tuloy-tuloy mo lang. Magugulat ka, on the second year, magkaka-first car ka na. Magkaka-first car ka na. No? Kasi, yung first year mo kasi, yung iba may kumikita na sa first year. Yung iba may kumikita na malaki sa first year. No? Yung iba may kumikita na ng medyo okay. Pero yung first year talaga, harnessing of skills, mindset, leadership, hinahasa mo pang sarili mo Pwede ba yun? First year, alam ba, nag-doktor ka, pag-aral mo, doktor ka na kagad. Wala naman lang papa-opera sa'yo tama? Meron mo ba dito gusto magpa-opera sa doktor na hindi pa naman doktor yung yung kausap niya? Alam ba, yung kausap niya, aspiring doctor. O ako, pwede kita operahan, di ba? Doktor ka na, hindi pa. Pero ngayon, first day ko. Gusto mo? Opera? Upo! Hindi ka papayag na magpapa-opera tama ba? So ikaw, ladies and gentlemen, pagbaguhan ka sa Ascendra, 1 day, 2 days, 3 days, 6 months, 1 year, you are harnessing yourself pa lang. No? Pero, the second year, marami na dito magkaka-first car. Pero hulugan, okay lang. Hulugan, di ba? Hulugan. Kasi pumuporma pa lang yung network mo tama? Pinuporma mo pa lang yung network mo Ang nakaka-excite on the third year. Harvest time na ng lahat ng hahataw dito ng sagad. Sino ba rin yung excited sa harvest time natin dito sa Ascendra International? Kaya ko to ini-explain kasi sa past company, nangyari talaga to, 2 years, 3 years, ang daming pig dun. No? Ang daming kumikita dun ng sobrang malalaki, ang gaganda. Ako hindi naman ako pig, di ba? Pero grabe,
Naranasan ko dun yung 30,000 half day. Mapapamura ka talaga eh. 30,000 half day, tapos nagbabantay ka lang, huwag lang ma-flash out. Tapos pag alas 12, pag alauna, excited ka na naman kasi kikita ka na naman another 20,000, 30,000. Kumikita ako doon ng isang araw nung kasagsagan ha. Gumagalong kasi eh. Yun ang pangit sa networking. Yun ang pangit. Kasi hindi stable. No? Hindi stable. Minsan 100,000. Minsan 1 million. Minsan 300,000. Hindi pangit. Kaya sabi ng, di ba, pangit yan, hindi stable. Oo, pangit dito. Pangit, huwag ka sumali. Di ba? Kasi hindi stable dito eh. Pinakamababa ka ng 100,000, di ba? Isang buwan, di ba? Hindi stable. Yak, baduy, di ba? Nagtrabaho ka, at least pag nagtrabaho ka, stable. 10,000. Next month, 10,000. Dito hindi stable. No? Kaya yun ang pangit dito sa network marketing. Tama? Anyway, going back dito sa kinukwento ko, ladies and gentlemen, before I start, gusto ko munang pag-usapan to. Everybody say mindset. Mindset. Tingin nyo, sa Pilipinas, ano mas marami? Mahirap, mayaman? Mahirap. Sino nagsabi na mahirap? Taas ang kamay. Sino nagsabi na mayaman? Taas ang kamay. Sino walang pakialam? Taas ang kamay. Mas marami mahirap. Bakit? Bakit kaya mas marami mahirap? This is the poor. This is the rich. Bakit kaya? It's very simple. Bakit mas marami ang mahirap? Kasi ang Pilipino, hindi siya na-training para yumaman. Bata pa lang, di ba? Lahat tayo champion. Tinan mo yung katabi mo, mukha bang champion? Tinan mo. Mukha bang champion? Mukha bang magaling? Lahat tayo champion, di ba? Sa dami ng sperm na nag-uunahan, dami yan. Marami yan ng sperm, no? Sa dami ng sperm na nag-uunahan, doktor, engineer, abogado, tambay, pokpok, ikaw ang lumabas. Isa dugo networker ng Asentra International, di ba? Galing! Imagine mo, yung pinanganak ka sa mundong to, may purpose yan. Kung hindi ka talaga para sa mundong to, pinahid ka na lang sana ng nanay mo sa pader, di ba? Pinahid ka sana sa kumot. So, ibig sabihin, kung nandito ka, champion ka. Kung nandito ka, magaling ka. Imagine mo, isang maling, kayo nga, di ba? Huwag na lang kayo, yung ibang magkasawa na lang, di ba? Minsan hindi naman binubuo, di ba? Ayan na, tantantini. Atras. Bakit? Bibig. Matras yung mga. Lalabas na sila, matras bigla, di ba? Tapos ulit, tantantini. Ayan na, lalabas na. Atras. Bakit? Tae. Di ba? Ilang beses na nagsumubok yung parents mo, pero, diba, may hindi tinuloy, tapos ikaw yung lumabas. Isa na ibig sabihin nun, champion ka, magaling ka. Ang dami mong naunahan. No? So let me remind you na champion ka. Sabihin mo sa katabi mo, champion ka. Sabihin mo sa katabi mo, champion ako. Champion ka, magaling ka eh. Kaso ka lang, listen, habang lumalaki ka, yung environment mo kasi, poor. Yung factor na nag-determine ng pag-iisip mo, number 1, minanipulate ka na nito. Pakibasa. Media. Yung narinig mo sa media, 90%, 95% negative eh. Yung narinig mo eh. Barila, patayan, kidnap, hold up, sunog, lindol, bagyo, Strait of Hormuz, binuksan, sinara, binuksan, di puta. Ulit-ulit na lang, di ba? Binuksan, sinara. May bomba, hindi. Yung gasolina, ganito na yung presyo, di ba? Hindi mo napapansin, sinisira lang yung mindset mo. Sinisira lang. Kaya di ba sabi nga ni Ap Joseph nung isang araw, kung nag-stay away na siya ngayon sa toxicity ng Facebook kasi ang mababasa mo sa social media kapag hindi ka careful, negative. Sinara, binuksan. Sabi ko, grabe naman, nakakalito na to. Yung Strait of Hormuz na naman, di ba? Sinara, binuksan, bababa, tataas. Bahala ka mo dyan! Di ba? So, eto yung number 1 manipulator na naglalaro sa utak ng tao, sa mindset ng tao para maging ngayon, bakit ko ito kinukwento? It's very simple. Ang pagyaman ho kasi, hindi basta-basta negosyo lang.
Gusto ko maintindihan nyo bakit may yumayaman at bakit may hindi on a deep down cellular level. Uy, grabe English yun, di ba? On a deep down, gusto ko maintindihan nyo eh. So, yung champion mo, when you grow up, nakikita mo yung media, negative, 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 plus, nagsaksak pa ng what? Pakibasa. Fear. Ano ibig sabihin ng fear? Takot. Eh, may nakita na ho ba kayong yumaman na Ma'am, ano pangalan mo? Loida. Ako po si Loida, grabe. Hi guys, ako po si Loida. Yumaman po ako kasi napaka-negative ko. Hindi pa ako nagsisimula sa negosyo, iniisip ko na palugit na. Grabe guys, sobra akong yumaman. Buti na lang negative ako. May yumaman bang ganon? Wala! Ang yumaman ano? Ako po si ganito. Ano ako? Risk taker? May pipinost nga ako yan sa page eh. Walang yumaman na negatibo, marason, madahilan, tamad, batugan. Yes or yes? Ang yumaman, positibo, gumagawa ng paraan. Yes or yes? O, tinan mo yung katabi mo. Mukha bang negative o mukhang positive? Tignan mo, mukha bang negative o mukhang positive? Kasi kung mukhang negative yan, hindi yan yayaman. Dito pa lang magkakaalaman na eh. May nakita ko, narinig mo na ba si Lucio Tan? Hi, I'm Lucio Tan. Sa akin po ang Philippine Airlines, Allied Bank, PNB. Akin po yan. Napaka-negative ko pong tao, kaya po ako naging bilyonaryo. Hindi. Marinig mo si Henry C. Ako po si Henry C. Akin po ang SM, Bonus, BDO Life. Tawag nito, China Bank. Sa akin po yan. Kaya po kami yumaman kasi sinimulan namin sa pagiging positibo. Tama? So unang-una pa lang, yung mindset mo, ano ka ngayon? Negative or positive? Doon naman. Lahat ng yumayaman positive, lahat ng maganda positive. Ang hindi lang magandang positive, yung pregnancy test kung hindi ka ready. Lahat ng positive maganda eh. Huwag lang yung pregnancy test pag hindi ka ready po, niyeta positive, di ba? Hindi ka ready eh. Tama ba? Yes. So, marinig mo, mga successful na tao, ako po si Toret ng Paktong, kaya po ako yumaman, kasi nung itatayo po namin yung Jollibee, nasa isip ko, baka walang kumain ng burger, mas gusto kasi ng Pinoy ang siopaw, kaya hindi po namin tinuloy. Hindi ganun eh. Paano yumaman sila, Tony Tangkakyong? Ang gusto ng Pilipino, siopaw, pero etong burger, baka may pag-asa to. Yes or yes? Kasi nung time na wala pang Jollibee, mas gusto ng Pinoy ang pansit at siopaw. Totoo naman! Totoo naman! Mas gusto ng Pinoy ang pansit at siopaw. Sino mag-aakalang sasabog ang spaghetti tapos burger? Sino mag-aakala? Nung time na yon, ang Jollibee was only 40,000. Yung time na yon, it was only 50,000. Tinanggihan mo! Kung ikaw na-offeran, noong unang panahon, tinanggihan mo, ay ayoko, walang kakain dyan, 50,000. Ngayon, 50 million na. Tapos buhay ka pa, naabutan mo. Siguro pakamatay ka, no? Diba? Napakamatay ka siguro. Kasi na-offeran mo na dati ng 40,000, 50,000, kaso negative ka eh. Tignan mo yung katabi mo. Mukha bang negative o mukhang positive? Kailangan mukhang positive. Kailangan positibo. Yung Philippine Airlines, yayaman pa si Lucio Tan kung nasa isip niya, baka walang sumakay sa aeroplano. Baka malugi. Baka walang kliyente. Ang kaibigan natin, 5 lang. Baka pag hindi pa sumakay yung 5, lugi na tayo. Hindi ganun eh. So ano nasa isip nila Lucio Tan? Etong aeroplano natin, tayo magiging bridge sa ibang mga tao para, magiging madali ang pagbiyahe. Tama o tama? Ganun lang. O kung negative ang SM, wala saan ang SM sa Legazpi. Mga tao sa mga taga-bulod. Walang bibili dyan, walang pupunta dyan. Tama? O ngayon may SM, sabog o sabog na sabog? Sabog na sabog. Same thing din dito, may kwento ako sa inyo, may isang negosyante. Gusto niya magtayo ng negosyo ng sapatos sa India. Pinapunta niya si Juan. Pagdating doon, sabi ni Juan, "Boss, grabe ang market, ang pangit." Sabi niya, "Bakit?" Yung mga tao hindi pa nagsasapatos, lugi. Pinapunta niya si Pedro. Sabi niya, "Pedro, punta ka doon." Second opinion. Pagdating doon, "Boss, grabe! Jackpot! Wow!" Bakit? Yung mga tao hindi pa nagsasapatos. Tayo magtuturo sa kanila para paano magsuot ng sapatos. Yung isa negative, yung isa positive. Ladies and gentlemen, ganun din ang buhay sa Asentra International. Pwede mong tingnan, negative, wala kang pang-join, hindi ka marunong, wala kang kakilala, so wala ka nang gagawin. At tatanda ka na lang na mamamatay ka na lukapas lupa.
O pwede nakita mo to at napapasalamat ka, God, thank you! Wala man akong pera ngayon, wala akong kakilala, hindi ako marunong magsalita. Pero salamat sa nag-invite sa akin, nakita ko si Ascendra International. Ito yung nagiging susi kayo ng pagbabago ng buhay ko. Tama. It all boils in the mindset eh. It all boils in the mindset. There are people who don't become successful just because mahilig mag-self-pity. Oh, tinan mo yung katabi mo. Tinan mo yung tsura. Mahilig ba mag-self-pity? Parang di ko yata kaya. Don't they know it's the end of the world? Yung mga madrama, yung kakunti-kunti, parang emosyonal. Hindi kaya yaman yan. No? Hindi kaya yaman ng ganyan, di ba? Yung kakunti-kunti, parang binabagsak ka ng problema lagi ang mukha. Tama? Kailangan palaban. Oh, hindi naman yung katabi mo. Mukha bang palaban? Mukha bang aggressive? So kailangan yun. Conquer your Conquer your fear. No? Ano to ibig sabihin ito? False expectation appearing to be real. Second, sino yung naghulma ng mindset mo? Parents. Alam mo, ang ganda-ganda ng Ascendra International eh. Ang ganda-ganda ng business natin. Pero what's stopping you? Oh. Kaya ngayong iba na umattend ng seminar, hindi kinakaya, parang sasabog yung utak. Kasi imagine mo, narinig mo nung bata ka, hindi ka yayaman, bobo ka, tanga ka, ang hirap ng buhay mo. Sa itsura mo yan, mayaman ka. Ganun-ganun ang mga dali ng mga magulang. Karamihan ng magulang, ganun eh. Pag ikaw, anak ka ng mahirap, no, ang community mo mahirap, tendency, ang teachings na nakuha mo pang mahirap. Ang mindset kasi teachings lang naman to eh. Everybody say teachings. Teachings to eh. Teachings to. Halimbawa, kung Roman Catholic ka, pwede ka mag-asawa ng ilan? Dalawa. Di ba, Roman Catholic, isa lang, di ba? Pag Muslim, 2, 3, 4, basta kaya mong buhayin, correct? Teachings yun eh. No? Ang Muslim, bawal kumain ng baboy. Anong tawag doon? Teachings. Tawag ito, ang iglesia, bawal kumain ng may dugo. Anong tawag doon? Teachings. So, teaching siya. So, yung mindset mo, yung nakagisnan mo, galing dito, number 1, number 2, ito yung naghuhulma ng isip mo. Ngayon, yung mindset o yung program mo, no, yung mindset, yung program mo, ito yung nagiging cause ng decision making. Kaya nga gusto kong i-topic to eh, para maging tama to. Hindi ko itatama yung decision making nyo. Hindi ko yan itatama. Ang itinatama ko ngayon, yung mindset nyo. Kasi pag tama ang mindset mo, ang programming mo, ang decision making mo, malamang tama. Kaya lang naman mali ang decision making mo dahil siksik-lik-lik umaapaw ka sa poverty na mindset, sa poverty na teachings dahil dito. Kaya grabe yung fear, no? Grabe yung fear, grabe yung takot. Nakita sana gustong yumaman, pero ang sagot niya, ang una niyang tanong, paano ko walang maniwala? O di ba, na-imagine mo yun? Yayaman ka na, gaganda ng buhay mo, nasa isip mo pa, paano ko walang maniwala? Di ba pwedeng nandun ka sa kabilang side? Kung walang maniwala, aaralin ko para marami ang maniwala. Di ba pwedeng nandun ka sa kabilang side? No? So, sunod eto, grabe ang bomba nito. Ano yung mga sinabi? Hindi mo kaya, tanga ka, bobo. Di ba? Bobo na, tanga pa. Ang tindi. Pag may dumaan na pusang itim, anong nasa isip? Uy, malas. Pag may naniningil ng utang paggabi, uy, malas yan, bawal yan, di ba? So, lahat ng natutunan mo dito, kung mahirap ang magulang mo, most probably, kahirapan din. Correct? At ang pinakamatinding natutunan mo dito, anak, mag-aral ka na mabuti. Pagka-graduate, maghanap na magandang trabaho, matutupad bang pangarap mo? Hallelujah. So yun ang narinig eh. Anak, mag-aral lang mabuti, pagka-graduate, trabaho. Anak, mag-aral lang mabuti, pagka-graduate, trabaho. Anak, mag-aral lang mabuti, pagka-graduate, trabaho. Kaya pag nakakita ng negosyo, sumasabog yung utak. O, tingnan mo yung katabi mo, mukhang kaya niya pa ba? O sumasabog na yung utak. Kasi imagine mo ang sinabi sa'yo, 10,000 naman, 20,000 naman, 30,000 naman. Biglang may pinag-uusapan tayo milyon-milyon. O, yung ibang utak, nag-short circuit na, grabe, di totoo yan. Di ba? Di totoo yan. Kasi di ba, for so many years, since 0 years old, hanggang ilang taon ka na ngayon, I don't know, 20, 32. I don't know kung ilang taon ka na ngayon, pero for so many years, eto yung binomba sa'yo. Binomba ng binomba yan. Anak, mag-aral ka na mabuti, pagka-graduate, maghanap ka na magandang trabaho, matutupad mong pangarap mo, hallelujah. Kaya yung mga Pilipino,
Pag nakakita ng negosyo, saka na. Pag-isipan ko, imagine mo yayaman ang sagot pag-iisipan, tapos yung 10,000 per month pinipilahan, kung di ba naman tanga? Correct? Yayaman, pag-iisipan. Pag-iisipan. Yung utak ko nasa puwit eh. Marami gano'n, di ba? Yayaman ka, magbabago ang buhay mo, tapos ang sagot mo pag-iisipan, tapos yung 10,000 per month, nag-OT ka pa, oh thank you. Sabi ko, ay, nasa halimantak mo, asan na yung utak mo, correct? Ano yung nagpipigil sa tao? Yung negosyo ba? Yung puhunan? Hindi! Yung mindset. Yung mindset ang problema. Kasi yung mindset talaga ng Filipino, hindi inclined sa negosyo. Kaya nga hindi muna ako nagpipresent eh. Kasi pa nag-present na ako, kung hindi mo ito narinig, ang nasa isip mo, wala naman akong 200,000. Wala naman akong ganito. Hindi mo ma-appreciate eh. Tama? Yes. So, ito, pinapaintindi ko so that you understand ang mga in-check, ang mindset nila. Anak nila, mindset, teachings, payaman, ikaw anak, alal, buti. O, di ba? Ang tindi ng mga in-check. Alam niyo, ang mga in-check, ang titindi kasi nung pumunta sa Pilipinas, hindi marunong magtagalog. Kaya yung mga original na in-check, yung mga 80 years old, 90 years old, mga bulol. Tama? Nakita na kayo ng in-check, yung original? Yung ang puti. Yung walang tagyawat, pekas lang. Yun ang mga original na in-check eh. Yung pekas, hindi sila tinatagyawat. Nakakaingit nga, di ba? Kahit anong gawin mo, hindi nagtatagyawat eh. Yung nanay ko, pekas lang. No, pekas lang. Ko, ang titindi nyo naman, di ba? So, ikaw anak, alal, buti. Ikaw alal, buti. Pag ikaw nag-alal, buti, ikaw tayo sarili mo negosyo. Pag ikaw tayo sarili mo negosyo, matutupad mo ang pangarap mo. Yes or yes? Yes! So yung mga in-check, bata pa lang, ang nasa isip niya, ang teachings niya, ang pagyaman negosyo. So ang turo ng magulang niya, huwag ka magtrabaho wala dyan nangyayari. Yung mga nagtatrabaho, alipin natin yan. O, yung Pilipino, iba naman ang sinasabi, huwag ka magninegosyo, baka malugi. Mapunta ka pa lang, pabalik na ako. So, naiintindihan nyo? So, yung Pinoy, habang lumalaki, allergic sa negosyo. Yung mga in-check, habang lumalaki, allergic sa trabaho. Kaya tinan mo, Philippine Airlines, ano lahat nangyari? Chinese. PNB, Jollibee, Greenwich, SM, Rustan, Robinsons, Cellular, Asia Brewery, Petron na lang. Grabe, Petron, Ramon Angpa, in-check na. Walang kawala. Mang Inasal, Red Ribbon, ano lang nangyari? Chinese, PNB, grabe. Because these people, when they went to the Philippines, may pera wala. Wala. Nagkataon lang, ang mindset nila, yayaman, business. Kaya pag business, gagawa ng paraan. Ang Pilipino, pag nakakita ng negosyo, allergic, tinatakbuhan. Pero pag gastos, wow! Grabe, sale! Wow! Di ba? Kaya di yung mayaman eh. Kaya ulit eh. Di yung mayaman. Kahit ano. Nakita na kayo ng in-check, ang tawag kuripot, di ba? In-check, ang kuripot mo naman. Pero pag negosyo, all out. Nakita na kayo ng Pilipino, pag negosyo, allergic. Pero pag gastos, all out. Walang pera, maghahanda. Wow, talino mo, Brad. Di ba? Fiesta, walang pera, maghahanda. Ay, wow, ang talino mo, tita. Grabe. Kinabukasan na dami makikikain, hindi mo naman kilala. Tama. Dahil makikikain, tapos pagkatapos ano sasabihin? Ay, hindi naman masarap, puros taba. Di ba? It's because, naka-mindset, yung mindset mo kasi ito yung driving force mo eh. Kapag hindi mo ito nabago, ang decision making mo, laging mali eh. Kaya tama yung sinabi ng dalawa nagsalita kanina eh. Yung isa, for things to change, you must change. Totoo yun. Kasi kailangan baguhin mo to para magbago yung resulta mo. Kasi after na decision making, dito nagkakaroon ng action, dito nagkakaroon ng result, tapos eventually, tayo nagkikreate ng destiny natin. Tayo gumagawa ng destiny natin eh. Sa huli, ikaw ang gagawa eh. Ito ba nga ayusin mo? Hindi. Ito ba nga ayusin mo? Hindi. Ito ba nga ayusin mo? Hindi. Ito nga ayusin mo. Yung full-blown na seminar ko nito, umattend kayo sa kasi hindi naman talaga to ang topic ko eh. Ano lang to? Kwentuhan lang. Kwentuhan lang. Sa April 20, birthday mo, 27 eh. April 28, yan. So may online training po ako, mind reprogramming. It's a full-blown na ang topic natin, paano ka makakalipat from poor mindset to rich mindset. Nakuha nyo? So, dapat pinapalakpakan yan, di ba? No? So,
Anyway, going back here, sabi ko nga kanina, Filipinos were not born to become rich. Fiesta, walang pera, nakakahanda. Oh, may kilala kayong ganon? Yes! Walang pera, nakakahanda, fiesta? Yes! Ang sarap-sarap ng spaghetti, ang sabi, kulang sa hotdog. Ang sarap na, gano'n pa talaga, nakita pa talaga yung kulang sa hotdog, correct? So, in short, ang Filipinos were never born to buy asset. Everybody say asset. Asset. No? Ano ibig sabihin ng asset? Naglalagay ng pera sa bulsa mo. Ano yung liability? Nag-aalis ng pera sa bulsa mo. Kaya kung may uunahin ka, bahay o negosyo? Negosyo. Bahay o negosyo? Negosyo. Kung yung bahay ay titirahan nyo, ang unahin mo negosyo. Kasi ang bahay, kapag tinayo mo, may maintenance ang bahay. At ang bahay, may amilyar. At ang bahay, magpipintura ka every 3 to 5 years. At ang bahay, hindi naman kumikita ng pera. Yes or yes? Not unless na yung bahay na yon ay paparentahan mo. At yung paparentahan mo ay magpapasok ng pera sa'yo. So, kung kailangan mong mamili, bahay o negosyo? Negosyo. At yung kinikita mo sa negosyo, pag sobra-sobra na, yun ang ibang patayo mo ng bahay mo. Nakuha nyo? Nakuha nyo ba? Yes. So, anyway, may natutunan ba kayo dito? Yes. So, kailangan natin, no? Kailangan natin makalipat from this side to this side. Sige lang. Kailangan natin makalipat from employment going to business. Kasi, kung ikaw naniniwala ka pa rin hanggang ngayon, hello? Are you still there? Yes. May tinatawag kasing law of supply and demand, no? Kung ikaw naniniwala ka, nayayaman ka pa rin dito, I'm sorry. It's 2026 na. Ang ganitong marker, konti. Listen, ganitong marker, konti. Marami ang gustong bumili. Mura, mahal. Mahal. Marami ang ganitong marker, walang gustong bumili. Mura, mahal. Nasundan? Dati, pag nag-graduate ka, may trabaho ka agad. Industrial age. Yung mga time na to, na yung mundo, nabubuo pa lang. Nasundan? Yung mundo, nabubuo pa lang Industrial age. So, ibig sabihin, ang trabaho available, marami, konti. Marami. Yung nag-a-apply, konti. Kaya automatic, tanggap. 2026 na. Question! Ang nag-a-apply, konti, marami? Marami, konti. Ang available na trabaho, marami, konti. To cut a long story short, since ang dami ang nag-a-apply, at konti ang available na trabaho, mababa ang pasahod. Kaya kung mapapansin mo, magkano pasahod dito ngayon? Di ba ang laki? Ang laking kahihiyan, tama? Ang laking kahihiyan, 455. Hindi ka naman makakano talaga hindi ka makakaposisyon 20 years ago, it was 210 per day ang sweldo dito. May downline kasi ako dati, sales lady sa isang sikat na mall dito. Hindi ko napapanggitin, LCC. No? Hindi ko napapanggitin, LCC. Sikat na mall dito, 210 per day. After 20 years, 455, grabe. Hindi ka makakareklamo kasi yung long supply and demand. Halimbawa, gusto mo ng 1,000 per day, di ba wala ka dyan, alis ka, ikaw. 1,000, alis ka. 455, congratulations, you're hired. Diba niya? Ang daming available na trabaho. Kaya nga ito, obsolete na. Kaya nga ang tawag sa kanya, job. Anong ibig sabihin ng job? Just over broke. Sweldo mo sa 15, pambayad mo sa utang nung uno. Sweldo mo sa 30, pambayad mo utang sa 15, pay slip. When it pay, it will just slip. Wala lang, di ba? Do you get it? Ang problema, ladies and gentlemen, may pangarap ka tinan mo ngayon katabi mo, mukha ba may pangarap? Yes! Kamusta yung pangarap? Kamusta? Kamusta na yung pangarap? Pangarap pa rin, pangarap ka na lang ba? Pangarap ka na lang ba? Magiging katotohanan pa. Di ba? Ganda ng boses ko, no? Pwede mag-sideline. So, car, house and lot, savings. Ngayon,
babalik ako kanina. Mindset, no? Ito yung poor, ito yung rich. So, ano yung mindset ng poor? Pag may kliyang kumot, matutong mamalukto. Tinamay yung katabi mo. Mukha bang yun ang mindset niya? Pag may kliyang kumot, matutong? Ano ibig sabihin nun? Ha? Magtipid. Ang mga mayaman, ang mindset nila, pag may kliyang kumot, bumili ng bago mas malaki. Mindset is everything. Teachings is everything. Program is everything. No? So, ang turo dito, bumili ka ng bago mas malaki, ang palakihin mo yung income. Do you get it? Yes. Sino dito yung nasubukan na mag-outing? No? Nasubukan na mag-outing. Nasubukan nyo mag-outing? Yes. Nung maghahanda na kayo ng mga handa nyo, nagplano hindi? Plano. Sino nagsabi nagplano? Bakit nagplano? Bakit kailangan magplano? Para ma-budget yung pera. O-budget. Mag-compute. Yes. Tama? Alam mo, yung anak mo, bibinyagan, nagpaplano? Yes. Bahala na si Batman. Nagpaplano, tama? Magpapakasal, bahala na si Batman na nagpaplano. Ladies and gentlemen, kung yung mga ganun na klase ng ano sa buhay mo, nagpaplano ka, kailan ka last na nagplano para sa pangarap mo? Yun ang nag-gets yung ibig ko sabihin? Alam mo yung gusto ko magsalita, pero gusto kong uminom ng kape. Hirap pala na nun, ang magsalita ka, minom ka. Anyway, yung pinaka-importante, kailan ka lang sa nag-compute? Outing kayo, nagko-compute kayo, nag-uusap kayo, may GC pa kayo eh. O ako na sa hotdog, ako sa spaghetti. O, ako na sa barbecue. O, ikaw sa Red Horse. Diba? Nagpaplano kayo. Mga kulang kwentang bagay, pinagpaplanuhan nyo. Tama? Yes. Totoo naman eh. Pinagpaplanuhan mo yung mga walang kwentang bagay, nagko-compute-compute ka pa. Pero yung pinaka-importanting parte ng buhay mo, kailan mo last na inupuan at nagplano? Kailan ka last na nag-compute? Okay, yung gusto kong car, 1 million. Yung house and lot, 3 million. Yung savings, 1 million. Yung pangarap na gusto ko, 5 million. O, kailan ka last na nag-compute ng ganyan? Ito yung pangarap ko. Magkano kinikita mo? 10,000 isang buwan. Magkano natitira? Wala. O, goodbye pangarap. So, importante na nag-compute ka para yung iba kasi hindi nagko-compute eh. Puros na lang prayers eh. Kuha nyo ha? Nasa Diyos ang awa, nasa tao pa rin ang gawa. People do not plan to fail, they just fail to plan. So sabihin mo sa katabi mo, Hoy! Mag-compute ka kasi! Mag-compute ka, lakihan mo! Lakihan mo! Ang mga mahihirap kasi hindi nag-compute ng pangarap eh. Pero yung mga walang kwentang bagay na hindi naman magpapasok ng pera, compute ng compute. Paano kaya yaman yan, Brad? Yung mga hindi naman importanteng bagay, pinag-aaksaya mo ng oras. Pero yung dito magbabago yung buhay mo, hindi mo pinag-aaksaya ng oras. Tama? Sino dito yung gusto magka-kotse? Taas ang kamay. Oh. Compute ka. Anong kotse? Honda Civic. Anong kotse? Oh, Ford Raptor. Anong kotse? VinFast. Para nauuso sa inyo VinFast, no? Kevin, anong kotse? Grabe, solid. Very clear, di ba? So, importante yun, no? House and lot. Sino dito yung gusto magka-house and lot? O, ang tanong kailan, di ba? Ang compute ka, kaya importante yun eh. Kasi kung hindi, aabutan ka ng siyam-siyam, hindi mo nakuha mga pangarap mo kasi hindi ka nag-compute. Ako, nung pagsali ko sa networking, nag-compute ako eh. Sabi ko, gusto ko, bago ako mag-10 years, may bahay na ako. Nakuha nyo? Pino-compute ko eh. Ay sabi ko, yung tumanda na para wala nang nangyayari sa buhay ko. So kailangan nakikita ko kung, when will I get my dreams eh. Hindi na niyo ba ibig sabihin? So mag-compute ka. Oh. So, ang technique dito, kung susundan mo itong pagtitipid, kung ang kinikita, 10,000, at ang gastos, 20,000, ano yung usual na ginagawa? Ano yung usual na ginagawa? Yung 10,000 na gastos, 10,000 na income, 20,000 na gastos, ang ginagawa, papaliitin yung 20,000 para magkasya sa? Tanong, halimbawa, 10,000 ang kinikita, 20,000 ang gastos. Titigil si Junior mag-aral. Tama? Yes. Ang hirap pa nagtitipid. Sino dito nag-try magtipid? Pag titipid ka, mainit lagi ulo mo eh. Mainit lagi ulo. Pag nagtitipid, mainit lagi ulo. Ang pangit magtipid. Ang pangit. Tinan mo sa mga anak dito.
Pag lagi nakawa ng kuryente, di ba laging bad trip ang nanay? Ang kuryente! Ang sayang ng kuryente! Di ba laging bad trip eh? Laging high blood eh. Kasi nakafocus ka magtipid eh. Nai-stress ka eh. Tama? Naka-stress ba magtipid? Yes. Pag nagtitipid ka, may stress ka, may iraraos mo, pero stress ka. Correct? So, dito na lang ako sa kabila. Palakihin ko yung income ko. Hayaan ko lang itong 20,000. Kapag pinalaki ko to, gawin ko to 100,000, may stress din ako. Pero yung stress na yon, at least, lumalaki yung income ko. In short, di bali ng mahirapan, basta yung mayaman. Kaysa nahihirapan na walang pera. Nasundan? Ulitin ko ha. Maliit ang kita. Ito ang gastos, malaki. Hahayaan ko ang gastos. Di bali nang mahirapan ako, papalakihin ko yung income ko. Kasi pag nasolve ko na napalaki ko yung income ko, wala na akong pakialam sa gastos. Good problem, bad problem? Good. Ito yung pangit. Yung income, maliit. Ang kinontrol yung gastos. Eh pag tumasa naman ang presyo ng gasolina, baka may pumutok ng ugat dyan sa'yo eh. Yung iba kung kulang ka lang, puputok ng ugat eh. Buti na lang, 155 lang eh, di ba? 155 ata yung ano eh, yung presyo ng gasolina eh. Kung nag-200 yun, baka yung iba nagsiputukan na yung ugat dito, di ba? Na-stroke na, dito na heart attack na. Bakit? Pilit mong binabantayan ang mga bagay na hindi mo control. Control mo ba yung pagtaas ng gasolina? Hindi. Control mo ba yung pamasahe? Hindi. Control mo ba yung tuition fee ng anak mo? Hindi. Pero yung sarili mo, control mo hindi. Control. Kung sisipagan mo, control mo hindi. Kung bubuksan mo ang isip mo, control mo hindi. Control. Control. So doon ako sa control ako. Control ko. Kasi pag control ko, hindi ako yung stress, manageable. Kasi control ko eh. Tama? Yes. So, ladies and gentlemen, yun ang ginawa ko na hindi ko pinakialaman yung gastos. Sa bahay po, ang overhead expenses namin ni Mentor Juliana, 200,000 isang buwan. Sa bahay. At least ngayon, kahit pa paano, break even na kami sa Ascendra International. Nag-50,000 na po ako ngayon per week. O, di ba? Break even na. O. At least, di ba, break even na. Malapit na. Malapit nang umangat. Sa past company kasi, nagawa niya mo kay isang buwan eh. No? Pinakamalaki ko, 1.2. Grabe. Tapos yung gastos mo, 200. So, dahil mong excess na pera pang invest, tama? Ang dahil mong excess na pera pang bili-bili, tama? Ang dahil mong savings, tama? Saan yun nagsimula? Sa tsamba? Hindi. Saan yun nagsimula? Mindset. Sa mindset yun nagsimula. Kasi kung hindi ko ito itinama, hindi sana ganito yung buhay ko. Tama ba? So ngayon, ang last na topic natin, sino dito yung gusto niya makuha yung mga dreams niya? Taas ang kamay, sino makuha? Pag-usapan natin ito. Mabilis lang ako mag-present, ladies and gentlemen. Inuna ko lang talaga tong tawag dito, opening natin para mas maintindihan yung presentation natin. So, going back here, dito muna tayo sa employed, self-employed. Ang 10,000 sa isang buwan, walang tax pero may minus. Savings hindi. Ma'am, 10,000 isang buwan, income, savings hindi. Joke time pag savings yan, di ba? Grabe, yung kung nakakasave ka ng 10,000, tapos 10,000 ang income mo, yung buhok mo, sana kaya abot, no? Hindi, abot na doon, di ba? Ang haba na, kasi di ka nagpapaparlor eh. Tama? Yung kuko mo kaya, sana abot, di ba? Gano'n na kaya kakapalan libag mo, no? Kasi 10,000 income mo, di mo ginagastos, di ka na bumibili ng sabon, gano'n na kaya kakapal yung libag mo, tama? So yung 10,000 mo, gagastos ka pagkain, 300 per day. Tama? Sino dito yung kumakain? Every other day. Araw-araw. Ma'am, pagkain, isang araw, 100, kasya kulang. Oh, alam mo yan, di ba? Kulang. 300, daman tama lang. Oh, 300, 30 days. Pwede ba yun? Kakain, 20 days, yung 30 days, hangin, oxygen. Diba, gusto ko magtipid, di ba? Gusto ko magtipid! 20 days lang kakain, yung 10 days. Anak, inhale. Exhale. Busog na anak. Gutom pa. Group hug. Hindi. Pwede ba yun? Hindi. So, kung 300 times 30 days, magkano na pagkain pa lang?
1,000, then minus 9. 1,000. Kawawa ka naman kung ang kinikita mo, 10,000 isang buwan. Palaki natin, 20,000 isang buwan. Mahilig ako mag-compute eh. Because numbers won't lie eh. Kaya pag nag-compute ako, nakikita ko yan, sabi ko, ay, ayoko tumanda ako na walang mangyayari sa buhay ko. Dito na lang ako sa Ascendra. Hindi sure, pero 100,000 isang buwan, minimum ang income mo. Tama? 20,000 o 20,000 na lang. Anong trabaho ang bibigay sa'yo ng 20,000 isang buwan? Yung 20,000 mo, malapit ka na maging taxable. No? So, minus 9,000, magkano matitira? Savings na, hindi pa? Hindi, bakit? May juwa ka. May juwa ka. Magbibig ka ngayon, 50 pesos, good luck. Tusok-tusok. Mamaya, iba nang tinutusok. So, kung magdi-date ka ngayon, 500 ang 500 nga ngayon, kulang na eh. Magkano ng sine sa SM? Aber? Oh, alangan naman na, uy, sine tayo ha. Alaman kita. Hati tayo muna. Huwag mong sapukin eh, di ba? Mag-aaya ng date, tapos gusto 50-50. Huwag mong sapukin eh. So, kung 1,000 kada date nyo, no? 1,000 kada date nyo, popcorn pala 100 na. Tama? Popcorn pala 100 na eh. Eh paano kung ayaw nyo pang umuwi pagkatapos manood ng sine? Oh, napagod ako. Kaya ako din. Sleep muna tayo ng 3 hours. 1,000, ubos hindi. Oh, 1,000, once a week lang kayo magkita. Once a week lang kayo nagcha-charge. Oh, times 4, magkano yon? 4,000, 11 minus 4, magkano matitira? 7. Ay may tropa ka, may kaibigan ka, 1,000 din per week. Oh, minus 4, magkano matitira? 3,000. Eh paano pa yung internet, kuryente, tubig, boarding house? Kasya kulang. Kasya kulang. Kulang na kulang. Eh may pangarap ka pa palang kutsi. Pangarap ka pa palang kutsi. Kasi pag nagkatotoo, kutsi-kutsi, di ba? Eh pangarap ka pang kutsi. Eh paano na yung house and lot? Wag na lang mag-house and lot. Second hand na lang na motor. Bungalo na lang. Magrenta na lang habang buhay. Kaya, ano yung problema? Kasi maliit yung income. Yun talagang pinaka-problema, maliit yung income. Tama? So kailangan, palakihin yung income. Sabihin mo sa katabi mo, hoy, palakihin mong income mo. Sino ba dito yung, meron ba dito nag-i-enjoy mag-commute? May nag-i-enjoy ba dito mag-commute? Yung pagkagising niya sa umaga, excited siya. Uy, grabe, mag-commute na naman. Uy, grabe, tricycle! May natutuwa ba dito pag nakakita na natin? Uy, tricycle para! May natutuwa ba dito? Or, di ba wala? So, ibig sabihin, gusto natin ng komportableng buhay. Sino yung gusto ng komportableng buhay? Yung hindi magtaas ng kamay, maghirap, pagkikasampung generasyon ng pamilya niya. Alright? Ano yung komportableng buhay? Yung bahay na hindi tumutulog. Walang waterfalls. Ang hirap ng bahay na may waterfalls. Swimming palagi. Yung bahay na ang ref may tunay na laman. Hindi yung akala mo ice cream, magbukas mo tilapia. Akala mo Sprite tubig. Nangyari? Ano yung komportableng buhay? Yung matutulog kang aircon, pagkagising mo, naka-on pa rin ang aircon. Ladies and gentlemen, ngayon, sobrang init. Ang pangit ng tulog mo pag walang aircon. Tama? Nakano ka, so, Kayab Festival. Ang pangit ng Kayab Festival. Makakatulog ka sa pagod eh. 1 hour ka ng ganyan, di mo mahanap yung posisyon mo. 2 hours na, lipas na yung tulog, ang init, tagatak na yung pawis, tama? Ganitong panahon, masarap aircon. Tapos yung advance ng 1 hour yung kwarto mo,
Yung wala kang pakialam sa kuryente, i-on mo na ng 1 hour before. Bakit mo ino-on? Para mamaya pagpasok ko, malamig na. Tama? Pero pasok mo, ang lamig. Manonood ka ng Netflix. Sarap. Kakain ka ng ref cake. Ay, sarap. Tapos maliligo ka, anli tubig. Ay, sarap. Gigising ka ko ng oras mo gustong gumising na naka-on pang aircon. Ay, sarap. Pagbaba mo, ate, ano bang luto natin? Anong ulam natin ngayon? Ay, sarap. Tapos makita mo yung mga sasakyan mo. Alin kayo sa mga sasakyan ko, gagamitin ko today. Ay, sarap. Tapos makita mo yung sasakyan mo, full tank ng mga gasolina. Ay, sarap. Tapos makita mo yung mga pabango mo, nakita mo yung Bulgari, Aquamarine, nakita mo yung lahat ng mga branded mong pabango, Joe Malone, ganito, ganyan. Ay, sarap. Spray ka, oh my God, napaka-fresh ko. Sarap ang ganun ang klase ng buhay, no? Tapos aalis ka kung kailan mo gustong umalis. Ay, sarap. Tapos kakain ka sa labas kasi gusto mong kumain sa labas. Ay, sarap. Diba? Kaya mo kumita ng malaki. Kaya mo kumita ng malaki. Yun lang naman ang solusyon eh. Kumita ka ng malaki. Kaso paano yung magagawa? May 3 kang anak. Mama, gatas, mama. O, paano ka ngayon? Eh, 3 kang anak. May asawa kang pasaway. Yung bahay ninyo, hindi tapos. Yung mga kabilya nakausli. Yung hollow blocks hindi nakapinish. Kaya ngayon, nilulumot na yung bahay. Hindi masarap. So, ano dapat gawin? Palakihin yung income. Mabuti na lang may Asedra International. Di ba? Palaki, sabihin mo sa katabi mo, palakihin mo ang income mo! Walang teknik eh, palakihin mo ang income mo. So, para lumaki ang income, magninegosyo ka. Tama? Ang problema sa negosyo, pag malaki ang puhunan, malaki ang kita. Pag maliit ang puhunan, maliit ang... Pag walang puhunan... O, tinan mo yung katabi mo. Mukha bang may puhunan o wala? Kaya walang kita. Pag laway ang puhunan, laway din ang kita. O, sa atin sa Ascendra, hindi mo kailangan ng ganun kalaking puhunan. Excited ka na ba? So, before I finally, yung presentation po natin, 5 minutes lang yon, okay? My last diagram for today is business. How does business works, no? So, si Lucio Tan, sa kanyang Fortune Tobacco, kung may nagkilala kayo nagsisigarilyo, ang Fortune Tobacco may manufacturer, may distributor, may wholesaler, may retailer, may customer. Correct? Yes. Are you there? Yes. Etong customer dito bibili. May kita wala? Pwede bang pag nagsisigarilyo ka, kakatok ka kay Lucio Tan? Like, hello, pabili po isang stick. Bariling ka ng gwardiya, dama. Kung ikaw bibili, pag bumibili ka, saan ka bumibili? Ba? Sa mall, saan ka bibili? Tindahan. Bibili ka ba sa Procter & Gamble? Punta ka Manila? Oy, pakibukas ka! Bili ako ng isang safeguard! Hindi pwede, di ba? Bibili ka dito, may kita to, pag naubos, bibili dito, correct? Pag naubos, dito bibili. Ito po ang concept ng business. Bakit sobrang maganda yung concept ng negosyo? Kasi itong si Lucio Tan, marami siyang distributor, correct? Itong distributor, maraming wholesaler, correct? Itong wholesaler, maraming retailer, correct? At ang retailer, marami yan. So, eto, bumili. May kita, wala. Kilala niya ba yung bumibili? Sa mga umiinom dito ng alak, kada inom mo, kumikita si Henry C., Kuwangko, Ramon Ang. Kada punta mo ng SM, kumikita si Henry C. Ikaw ba binibentahan? May mga tao siya, correct? Pero kada may bumibili, may kita siya. Magandang negosyo, pangit. Maganda, pangit. Ang ganda! Kasi hindi niya nakilala, sakay ka ng Cebu Pacific. Sino kumita? Gokong Way. Binentahan ka ba ni Gokong Way? Please, sakay ka na ng Cebu Pacific. Hindi Tama? Sakay ka ng Philippine Airlines. So, binentahan ka ni Lucio Tan?
nagmakaawa sa'yo, please, sakita sa Philippine Airlines yung data. Meron silang sistema na ginawa na ganito, na darating ng time, hindi niya naman ito kilala, kumikita siya. Ladies and gentlemen, ganon ang network marketing. After nito, nagkaroon ng direct selling, halimbawa yung Avon, no? May mga bibili sa kanya, 30 to 50% discount. Tama hindi? Tama hindi? Ang problema nito, kapag walang benta, walang kita. Correct? Ang network marketing, in-upgrade to. Ganito siya, pero hindi mo kailangan ng malaking puhunan. Yung kakilala mo, may kakilala na 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 may kakilala. Kapag dito may bumili, may sumali, lahat ng madadaan ng pataas may kita. Question. Halimbawa, si Sir, Jolly. Ganda ng pangalan mo, Jolly. Talagang yayaman ka, Jolly. Oh, si Jolly, may kakilala. Yung kakilala niya. Pag dito may bumili, may nag-join, may sumali. Lahat ang madala na pataas, pati si Jolly may kita. Question, si Jolly ba nagbenta? Kilala niya ba ito? Kilala ba siya? Maganda negosyo, pangit. Palakpakan naman natin, di ba? Maganda, napakaganda. Ganyan yung power ng network marketing. It's parehas lang dito, applying the same concept and the same principle, ang pagkakaiba lang, puhunan. Do you follow? Yes. So, dito na ako magtatapos. Sige po, mabilis lang tong slides natin. Ready ka na ba? Yes! Okay, parang si Kimby umalis ata. Nandiyan ba si Kimby? Kimby? Ano na siya? Nasa state of trance na. Hindi naman, nasa state of ano lang. Are you there? Yes! Dito na tayo magtatapos. Mabilis lang to. Kaya nasabi ko sa inyo yung negosyo, di ba? Habang binababa yan, tinan mo to. Ito si Henry C. Ang korporasyon. Ulit. Ito, ang korporasyon niya, SM Prime Holdings. Isa sa mga negosyo niya, BDO. Ang BDO, Luzon, Visayas, Mindanao, Hong Kong, China. Nasundan? Lahat ng nagdideposito dito, nagwi-withdraw dito, nangungutang dito, may kita siya wala. Sa kanya ang SM, Luzon, Visayas, Mindanao, Hong Kong, China. Lahat ng bumibili dito, tumatambay, gumagamit, nagre-renta, may kita siya wala. Meron wala? Sa kanya rin ang bonus, no? Ang bonus, andito siya sa SM, retailing din yun, lahat ng bumibili dito, may kita siya wala. Sino yung mahilig dito sa chichirya? Karamihan sa pinakamalalaking chichirya ay Gokong Wei. Yung Robina Corporations. Universal Robina Corporation. Kada kain mo ng GP, yumayaman si Gokong Wei. Kada kain mo ng chichirya, yumayaman siya. Siya ba yung nagbenta? Hindi. So, ibig sabihin, yung network marketing, napakaganda niya. Ang problema lang talaga sa kanya, puhunan. Everybody say capital. Capital. So, dito, sa Acentra International, hindi mo kailangan ng milyon. Okay? Ang pinakamalaki na natin, mamaya, may kita nyo. Sige po, next po tayo. Yeah. Who we are. Sige. Sige, papakita lang natin yon yung mga achievements. Kasi, importante dito. Ayun. Sige po. Who we are, di ba? Who are you? You are you. Sige po, next. Sige po, next. Dapat pala kung may hawak, ako na lang kaya. Saan ba ito tinututok? Baliktad ba? Yun, okay na. Soft operations, makita nyo. Soft operations po tayo, June 30 of 2025. Palakpakan naman natin, no? Nag-soft launching tayo. And first business assembly natin sa Decagon last year. So, yan. Tapos, pabaliktad ako, sorry. Ayan, Acentra General Assembly, kailan nga to?
October 26. October 26, 2025. Di ba? Hindi ko kabisado ang... Oh, yun ang maganda. Hindi ko kabisado ang slide, pero yumaman ako. So, ikaw, kung hindi mo to kabisado, kaya mo rin na yumaman, di ba? Yung hindi na kabisado, yumaman eh. Tama? Tapos, Sandra, grand launching, February 8. Ladies and gentlemen, 2 months pa lang ang Ascendra International. Nasa pioneering stage. 3 to 4 years from now, hindi na tayo pioneering. Anong gusto nyo? Mauna, mahuli. Mauna, mahuli. Ma'am, mauna, mahuli. Anong maganda? Ibabaw, ilalim. So, wala ibabaw, di ba? So, with over 14,000 ascenders in just 8 months. Palakpakan naman natin, no? Yan, mga awards natin. Hindi nyo naman yung matatandaan na. So ito, ang pinaka pinuno, CEO Georgie Gonzalez. Ganito na lang, papasimpleng ko lang. Kaya ang Ascendra puputok na puputok kasi si Georgen, Vice President dati sa past na company natin for 15 years. Etong taong to, nahawakan niya yung nag-number 1 dati for 15 years, siyang Vice President. How much more ngayon na siya na yung isa sa may-ari. Palakpakan naman natin, di ba? Tapos ito si CSO Joseph Lim, bakit din tayo talaga magda-number 1? Kasi siya ang dating number 1 top male networker sa buong mundo. Noong distributor pa lang siya, nakaka-excite. Ngayon, may-ari na siya, mas marami pa siyang tao maabot na mas matutulungan kumpara sa distributor siya. Si Miko Imso naman, bakit tayo lalong puputok? Kasi Vice President din to sa Past Company Insurance Division. Hindi niyo napansin, yung lahat ng magagaling sa Past Company, nasa Ascendra International na. Tama? So, and last, si Ma'am Francesca Fugen, CFO, siya ang ating Chief Financial Officer. Ayan. So, ang partner natin, ang Catalent, ay yung sa fish oil. Oh, kala niyo, hindi ko alam ha. Kala niyo ha. Yung Pacific Cross naman, sa health insurance, PJ Sompo Accident Insurance, hindi ko alam. Kaya nyo na yan. Kaya ko na yan, di ba? At least makita nyo na kahit pala hindi ko kabisado lahat, pwede ka palang yumaman. Yes! So, ngayon, Mastery Vitality Protection. Ang Mastery po, yun yung kanina. Naganda ba kayo sa narinig nyo? Yes! Sino yung mga first time nyo na narinig? Mga first time narinig yung sinabi ko. Nagandalo ba kayo? Nagandalo ba kayo? Ngayon, yun po yung mastery. So, ino-offer natin po siya dito. So, tinuturuan kayo ng lahat ng training modules natin and everything. Vitality and Protection, ito na po. Yan. So, yung Vitality flagship product natin, Omega Life, meron na siyang Omega 3, 5, 6, 7, 9, 11. Yan. Fish oil po to. So, mahirap pong makwentuhan nito, dapat ginagamit nyo. Okay? So, gamitin nyo habang hindi pa kayo ina-atake. Mahirap kasi na pag ginatake ka na, saka mo gagamitin. So, sisikip na yung dip-dip mo. So, dapat habang hindi pa yan naninikip, dapat piniprevent mo na. Tama? Yan. So, ang naggumawa po nito, Europe, Catalent sa Italy. Yan. So, maganda kasi, yung Ascendra, Filipino-owned company, pero yung product natin, ibang bansa ang gumawa. Hindi naman sa kasi, medyo mahirap kasi pag Filipino-made ang product eh. Anong product nyo? Malunggay. Anong product nyo? Ampalaya. Tama? So at least ito, ang produkto natin is gawa sa Italy. Maganda ba yan? Yes! Yan. Tapos, health benefits. Kaya nyo na yan? Ito, best barley. Okay, hello? So, ang barley natin, hydrolyzed siya. So, hindi nyo naman yan maiintindihan, pero ang ibig sabihin niya, yung maliliit na molecules, mas ma-absorb siya ng katawan natin. Nakaka niya? Yes! Yan. Hindi po kasi ako makaano sa products eh. Basta magandang barley. Yan. Tapos yung barley fusion, meron na rin tong glutathione, tapos collagen, tapos fenugreek. Yan. So yung mga pampabanat ng skin, liver detoxifier. Wow. Ano ako? MD, PhD.
Mukhang doktor, pero hindi doktor. Okay, so etong In Your Harmony naman, para sa may mga Picos, no? Ayan, so sa mga babae dito, malaki ang market ng In Your Harmony. Tama ba? Yes! Yan, yung mga Picos. Tapos, Celestial Glow Soap. Yan. Kung gusto nyo ang kutis nila Mentor Team, nila Mentor Juliana, yan, mga tatak Celestial Glow Soap. No? O, di naman yung katabi mo. Mukha bang tatak Celestial Glow Soap? Yan. Yung iba kasi, kaya hindi pumuti, kinain eh. Yan. Hindi niya kasi, kailangan pa lang isabon, nakala ko kakagatin eh. So ito, yung protection natin, may accident insurance po tayo. Ito, mabilis lang explanation ko. Pag namatay, 750. Yung isa, yung isa, 1.5. Yan. Kaya kung may ganito. Mabilis lang to. Kung may member kayo ng kapamilya nyo na pasaway, i-member nyo sa Ascendra, tapos kayo beneficiary. Kasi malaki ang kitaan eh, 750. Pag may nakita kayong boss, kunwari, yung mga batugan, paalam mo rin na walang kwenta yung kamag-anak, di ba? Ay, sorry, di ba? Pag namatay siya, 750,000 ang makukuha nyo. Pag ito isa. Pag ito naman na isa, 1.5 million. Maliwanag? So, kasama po to sa produkto natin. Tapos yung Ascend Health naman, ano to? Ang haba-haba kasi. Itong Ascend Health natin, tie up natin yung Amek Hospital. So, pag kumuha ka nito, ito kasi pinakamalapit eh. Wala naman kasi gusto mag-avail. Sino gusto? Gusto niya mag-avail? Accident insurance. Gusto mag-avail? So, etong Ascend Health, bacteria, virus, tama ba? Tama no? Bacteria, virus, covered ka up to 150,000. Yan. Sino may mga anak dito? So may mga anak dito, kunan nyo ng Ascend Health. Mahirap po magkasakit. Mahirap pumila sa public. Para ka nagmamakaawa lagi. Nakakabisit, di ba? Ang public, para ka nagmamakaawa. Yung NFA na nga lang, di ba? Naawa ko. 8 p.m. pa lang, may pila na eh. Kailan niya makukuha? Tomorrow. Mas mga senior, di ba? Parang ang hirap maging mahirap, correct? Yes. Ang hirap maging mahirap. Kaya dito, para hindi maano yung mga anak ninyo, ikuha nyo itong Ascend Health, no? Tapos, ito, how it works. Yan. Okay na yan. So, ano yung mga package natin? Ito po, huwag nyo yung pansinin. Hindi naman yan importante. Ito, yan. So, meron po tayo ditong builder. No? Ang builder natin, 17.5. Ang ganda-ganda na explanation, tapos i-offer mo yung 8.5, di ba? So, meron tayong consultant, 45.5. No? Tapos meron tayong director, 110,500. Tapos meron tayong executive, 199,800. Nasundan niya? Yes! Okay. So, hello? Ito yung business. Sino yung mga hindi pa member? Hindi pa member. Taas ang kamay. Huwag kayo maiyak. Mga hindi pa member. Sa mga hindi pa member, ito yung business na naglabas ka ng pera, pero sobra-sobra pa yung makukuha mong produkto. No? Isipin mo na lang, mamaya, i-explain ko yon. Tatapusin ko lang to. Ayan. Paano ko ba? Picturean nyo na lang. Pwede picturean nyo na lang. Ay, ipapataas ko na kasi ito eh. Picturean nyo na lang. Ayun. Akin na, Chimpy. Mas gusto ko kasi nagsusulat ako eh. Ayun. Hindi, sinulat ko pa lang yan eh. Ito na lang. Hello? Okay. So, dito na ho tayo magtatapos. Bakit ko gustong-gusto si Ascendra? Are you still there? Yes. Unang-una, si Ascendra, maglalabas ka ng pera, mababawi mo lang naman yung pera mo. Kapag ikaw magninegosyo, halimbawa, restaurant or karinderya, magninegosyo ka ng karinderya, restaurant, cafe, okay? Cafe, sila magkano yung negosyo nyo? Angelica, sa business nyo natin? 800,000. Anong negosyo yun? Dance art and music. Studio. Dance art, studio. Yung 800,000 nyo, ano ba yun? Renovation? May fixed assets ba? Kasama na. Aldi na po.
all in. So, alin dito yung tangible product? Wala. So, yung 800,000 nyo, renovation, lahat. Di ba? Imagine mo, maglalabas ka ng 800,000 tapos ang makikita mo lang, pwesto. Ang tindi nun, di ba? Naglabas ka ng 800,000 tapos ang makikita mo lang, pwesto. Yes or yes? Kung ikaw naman, magdinegosyo ka ng taxi, no? Taxi. Bili ka ng taxi. Magkano ang isang taxi? 800,000. Okay? Magkano ang boundary? Example, 1,000 per? Sino yung gustong kumita ng 1,000 per day? 1,000 per day, 1,000 per day. 1,000 per day, 1,000 per day. Wow, payaman. Di ba? Gusto niya na mas malaki, ayaw na ng 1,000. Ma'am, 1,000 per day. Pwede. Oh, bili ka na po, mamaya pag-uwi nyo ng 800,000 na taxi. Okay? Bili ka na pag-uwi nyo ng 800,000 na taxi. So, ibig sabihin, eto kalaki, eto lang kaliit. You follow? Oh, bili ka ng 10. Kasi sino gusto ng 10,000 per day? 10,000 per day, 10,000 per day. Oh, bili ka na ng 10. So, mamaya, kausapin nyo na yung nanay nyo, yung tatay nyo, tsaka yung husband mo. Han, pero ng 8 million, bili tayo ng 10 taxi. Siguro, di ka naabutan ng buhay kinabukasan. Tama? Siningi mo 8 million eh. Para ka lang kumita ng 10,000 per day. Nasundan? Ang matindi, yung studio nila, wala man lang nalabawi kahit na ano. Ito maganda sa Ascendra. Pag naglabas ka ng 199,800, may produkto worth 200,000 plus, may income potential pa na 100,000 pesos per day. You get it? Diba? Simpleng arithmetic. Diba? Simpleng arithmetic. Imagine mo, ganito kalaki, ang ilalabas mo, yung cafe na, marami bang nalulugi dito sa cafe eh. Naglabas ng naglabas ng 1.5 million. Tapos, lugi, binibenta ng 750. Ayaw pang bilhin. Imagine mo, 1.5 million yung... Do you follow? Yes. Oh, tayo ka ng internet shop. Oh, maliit lang, internet shop. Ang isang computer, 25,000. Jolly. Pwede ba yon? Jolly's Internet Cafe. Available unit. One only. Pwede ba yun? Kasi 25,000 lang yung puhunan eh. Tama? Kaya sabi ko, napakaswerte natin sa Ascendra. Si Ascendra, sa halagang 17,500, 45,500, pwede ka na magsimula. May produkto pa. Pag nabenta mo yung produkto, bawin mo na yung pera mo. Eh si Jolly, pag nagtayo ng internet cafe na isang computer, mabawi niya yung 25,000 niya? Pwede, benta niya uli. Diba? Jolly's Internet Cafe, 1 unit, para mabawi, ibenta. Pwede ba yon? Hindi. Pwede ba? Pwede ba yun, ma'am? Hindi. Kasi di naman pwede. Pag binenta mo yung computer mo, di wala ka nang kitaan. Kaya sabi ko, kaya ko ito pinapaliwanag sa inyo para maintindihan mo na ang swerte mo na sa Ascendra. Kasi maglabas ka man ng pera, mabenta mo yung produkto, bawi mo na yung pera mo. Yes. May income potential ka pa. 17,500 ang maximum potential income, 100,000 per week. Ito, 250,000 per week. Ang ganda ng kita, no? Ito, 500,000 per week. Ang pinakamaganda, executive, 750,000 pesos per week. Sino dito yung gustong kumita na 750,000 per week? Hindi magtaas ang kamay, maghihirap yung 10 henerasyon na pamili. Gusto mo ba yan? Yes! So last, paano na kikita? Ready ka na ba? Yes! Okay, paano na kikita? Yung direct referral po, napicturean nyo na. Okay? Number 1, direct referral. Napicturean nyo na kanina. Maganda ho ba yung mga pinag-usapan natin? Yes! Maganda ho ba? Yes! Ngayon, tingin nyo, meron ho ba kayong kakilala, kaibigan, kamag-anak, ka-text, katongit, kalaguyo, kabit? Pati kaaway nyo, batiin nyo na, sayang din yan, di ba? 1.7 din yan, 3.5 din yan, correct? So, lahat ng yun, yung magkakilala kaibigan, lahat ng magkakilala nyo, kakausapin natin, kapag sumali sa sila, may direct referral kayo. Paliwanag? Yes! Yung direct referral, yun na yung nakita nyo. Halimbawa, executive ka. Kapag may nag-join na builder, may direct referral kang, magkano ang builder? 17,500. Kapag executive ka, may nag-join na consultant, magkano direct referral mo? 9,000.
Kapag executive ka, may nag-join na director, mayroon kang 22,000. Kapag executive ka, may nag-join na executive, meron kang tumataginting na 40,000. Ito ang matindi ngayon. Ito ang matindi. Kapag executive ka, consultant, director, executive, hanggang April 30, mas pinataas pa. 11,000 to, 55,000 to. Ito hindi ko saulado. 55. Hindi naman natin 35. Kung di ako nagkakamali, 30,000 ang promo ng tawag dito ng director. Are you there? Yes. Sino hindi mabubuwang? Di ba? Sino hindi mabubuwang? Yung traditional na negosyo, mag-isa ka. Oh, yung studio nyo, may apply ka doon? Wala, mag-isa. Ang pangit ng traditional. Kasi ba traditional ka, mag-isa ka eh. Bakit ka tutulungan? Kompetensya mo yung tutulungan ka eh. Tama? Correct? Yes. Yung cafe, ay Diyos ko, mas lalo na. Ayaw ka ng cafe ngayon, kinabukasan may katabi ka na. Para rest yung menu nyo. Tama? Tama hindi. Yes. Di ka dapat makaalis. Nakakainis, di ba? Andayo ka ng cafe, tabihan ka ng isa. Tabihan ka pa. Punyetang to, wala na ibang maisip na, di ba? Hindi mo na maalis yung pwesto mo kasi naka-fix ka na. Eh siya, Sandra, wala tayong limit. Pwede sa tabako, sa Legazpi, sa Malilipot, sa Naga, sa ibang bansa. Ang laki ng market, tama? Tabihan ka man, ano naman yun? Di alis ako. Di na ako mag-represent. Tama. Di ba? Ang ganda nga eh. Sabi ko nga, pag hindi mo pa ito naintindihan, ikaw na may problema eh. Tama? So, anyway, maganda ko ba to? Yes. Ang ganda, bakit? Ang builder, 17.5 lang. Tapos, ang direct referral mo, 20%. Maganda, napakaganda. At mo, 20%. Yung iba nagtsatsaga sa online selling, ang late-late ng kinikita. No? Online selling, ang late-late ng kinikita. Yung iba nagtsatsaga sa vlogging, ang late-late ng kinikita. Ako nag-vlog ako, malaki ng followers ko. Pero ang kinikita ko lang mga 80,000. No? Samantalang sa network, dito ko nakikita yung million per month kakitaan. Tama? So, ngayon, ito yung direct referral. Pangalawa, may tinatawag po tayong binary. Pakisabi sa katabi mo, binary. Ganito lang yan. Ito si Jolly. Jolly, tama? Yan. Si Jolly, may left and right. Ngayon, iba to ha. Baka malito kayo. Iba to. Kada may naimbitahan ka na sumasali, kikita. Kaya dapat dito halimaw ka. Alam niyo halimaw? Yung pag nakakita ng tao, hindi na tao ang tingin. Diba? Uy, pera to. Upo! Diba? Ganun. Dapat halimaw ka. Sabi naman ng iba, paano kung mahihain ako? Di okay lang yan. Di ang mga kaibigan mo, mga mahihain din. Di dumandami na kayo mahihain. Di okay lang yan, di ba? Sino gusto yumaman? Hihiya kami. O, di ba? Yung mga 30 na kayo mahihain dito, 50 na kayo mahihain. Eh, paano kung sa ilalim may lumabas na halimaw? Paano kung sa ilalim may lumabas sa Jackie Concepcion? Paano kung sa ilalim may lumabas sa Jackie? May Joseph Lim na lumabas sa ilalim, tama? Paano kung sa ilalim may lumabas sa George Gonzalez? Yes or yes? So, ibig sabihin, kahit na mahihain ka, may pag-asa ka sa Ascendra International. May pag-asa ka. So, paano to? Madali lang. Ang builder, kada dalawa, may bonus na 1,000. Ang consultant, may bonus na 3,200. Ang director, may bonus na 8,000. Ang executive, may bonus na 10,000. So, ganito yan. Si Jolly, kung si Jolly ay nag-executive, no, executive si Jolly, nag-invite siya, may dalawang builder, kumita siya ng 3,500 plus left and right 1,000. Tama? Yes. Tama? Yes. Si Jolly nag-invite, si Juan, si Pedro, executive. So si Jolly merong 40,000, pero may promo, dalawang 55,000 plus left and right, parehas executive, siya ay meron pang extra 10,000 pesos. Pagbura lang, gusto ko itong maintindihan yung binary eh. Pwede ba pabura? Gusto ko maintindihan itong binary kasi ang binary kasi, andito yung leverage eh. At wala sa direct referral ng leverage. Ang pinaka-potential na kitaan natin nasa binary. Can you follow? Yes. Ganito yan. Okay, si ma'am na lang, first timer, di ba? Ano pangalan mo? Lloyda, naalala ko pa. Lloyda, 1,000 per month, 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 1,000 per
maganda pa yung negosyo. Ayusin mo. Maganda. Maganda yung negosyo. Ngayon, si Lloyda, kapag nag-executive siya, automatic, bukas ang lahat ng marketing plan sa executive. Okay? Bukas ang lahat ng marketing plan. Kapag builder ka, may limit. Kapag builder ka, associate builder lang ang covered mo. Yung the rest, may limit sa income. So, for the sake ng presentation, dalawang kaibigan na pwede magustuhan yung negosyo. Pangalan. Dalawang kaibigan na pangalan. Pangalan ng dalawang kaibigan mo. Si May and Janet. May and Janet. Okay. Ang sekreto dito sa mga first timer ha, huwag muna kayo mag-i-explain. Baguhan kayo, huwag kayo mag-i-explain. Minsan kasi meron iba na-excite. Grabe na, baliw na pag-uwi. Grabe Mare, turuin ka ng bilog, grabe, turuin ka ng dalawang bilog, Mare. Grabe, yayaman tayo, Mare, di ba? So, huwag muna kayong, Lloyda, no? Huwag ka muna mag-i-explain. Tuturuan ka naman dito ni Coach May, tsaka nila Coach Angelica, nila Coach Rai, kung paano ito ginagawa, relax ka lang muna. Okay? So, tuturuan ka. Bahala kung paano maimbitan. Ikadena, isako, ikaladkad. Pwede mo isako, tapos itaktak mo na lang. Upo! Tapos kami nang bahala, di ba? Kami na mag-i-explain. Kung si May ay sumali, kumuha ng executive, meron kang 40,000. Tama? Kung sumali si Janet, meron kang ulit 40 plus executive to, meron kang additional 10,000. Si May may kakilala. Si A, ang kinuha builder. So si May meron 3,500. Si Janet may kakilala. Si B, kumuha ng builder. Si Janet may 3,500. Ikaw, Lloyda, hindi mo nakilala to or pwedeng kilala mo rin, pero parehas builder, kahit hindi mo nakilala, may 1,000 ka. Yun ang leverage. Ito kasi, walang leverage. Ibig sabihin dito, nobody gets paid when there's nothing being sold. English yun ha? Nobody gets paid when nothing is being sold. Pero ito, kahit hindi na ikaw yung nakaimbita, pag yung naimbitahan mo, may naimbita, may kita ka pa rin. Ibig sabihin pala, kung may sumali ditong consultant, may 3,200? Yes! Ibig sabihin pala, kung may nag-director, may 8,000? Yes! So, ibig sabihin pala, kung may maging 10 executive, may 100,000? Yes! Kung may 100 na mag-executive, may 1 million? Yes! Ibig sabihin, dadami yan. Yung third sex na, yung bading na, di naman nanganganak, madami eh. Ito pa kaya pagyaman? So, ibig sabihin, dadami. 1,000 ka ng 1,000, ng 3,200, ng 8,000, ng 10,000. Pairing ka ng pairing. Hindi mo nakakilala yung mga nasa ilalim. Dumami. Sinimulan mo lang dahil sa executive ka. Eh, paano kung hindi ka executive? Okay naman din. Diba? Si Lloyda. Builder si Lloyda. So, sumali si A, si B, builder, 3,500, pairing, 1,000. Tama? Sumali to, executive. Dapat 40,000 ang direct referral, pero hindi. Dahil sa builder ka, mas maliit. 15. So, 15,000 lang ang direct referral. 15,000. Ang pairing dapat 10,000, pero dahil builder ka, ang susundan niya yung account mo. Kahit na executive yan, considered builder yan. 1,000 lang yung pairing mo. Ibig sabihin, pag may 10 executive, hindi 100K ang kita? Hindi. 10 executive is considered 10 builder. So, ang kita mo is only 10,000. Kaya ang builder consultant, pang-forma lang yan. Dapat, bilisan mo paging executive. Para pag executive ka, wala nang limit. Ang kikitain mo, kahit sino pa ang sumasali dyan, naglaganap na sa kung saan-saan yung network mo, wala ka nang pakialam. Nakuha niyo ba? Wala ka nang pakialam. Kasi pag ngayon kasi nakokontrol mo pa eh. Paano pag di mo nakontrol? Ngayon kasi control mo pa eh. Tama? Control mo ba eh? Paano pag may mga lalabas talaga dyan bakit mo ako pipigilan? Gusto ko mag-recruit, di ba?
Uy, Jolly, huwag ka muna magkwento ng business natin, ha? Di ba? Hindi naman pwede eh. So, yung na-recruit sa ilalim, dadami, magkukwento, di mo mapigilan. Pag may mga lumabas sa executive dyan, ikaw din ang mawawala ng income. Tama? Yes. Nakuha niyo? So, naintindihan ba yung binary? Yes. May sample ako dito, super last na to. Pa-delete na lang, sir. Delete, pabura. Ito, super, tawag dito, pinaka huling discussion ko na. Kasi yung binary kasi, left and right yon. So, eto, sulat ko lang yung builder, 1,000, yung consultant, 3,200, yung director, 8,000, tapos yung executive, 10,000. Okay? Sige, diretso niyo po. Hello? Hi. Binary to. Pagdating sa Unilevel, iba ang computation nito. Ang builder, 25 pesos. Ang consultant, 50 pesos. Ang director, 70. Ang executive, Sorry. 50, 70, 200, 300. Nasundan? Yes. Iba to. Tapos, may last pa tayo, override. Ang builder, 8% sa binary. Ang consultant, 8% sa binary. Ang director, 10% sa binary. Ang executive, 10% sa binary, 10% sa Unilevel. Ganito yan. Okay? Example, si Lloyda, executive. Downline niya si A, downline niya si B. Are you there? Yes. May 50 nag-executive. 50. Magkano ang pairing? 10,000. Tama? Yes. Sa Unilevel, iba ang computation. 50 plus 50, ilan yun? 100 times 300 pesos, may Unilevel pa si Lloyda na 30,000. Grabe, no? Grabe, no? Kumita ka na sa pairing, kumita ka pa sa Unilevel. Grabe, no? Ang pangit, no? Kasi kumita ka na dito, 500,000, pinagkakitaan mo ulit. Unilevel. Grabe, no? Eh, matindi niyan, executive ka. So, may 10% ka pa sa binary, tapos 10% sa Unilevel, ang direct mo. So, example, si direct mong A, yung 50, ang distribution niya, 25 sa left, 25 sa right. Magkano kita ni A sa binary? 250,000. Si B, magkano kita? 250K. Anong usapan? 10% sa direct. So, 250K, Lloyda, ang pangit. Mayroon ka pang 25K override kay A, may 25K override ka pa kay B. Kumita ka na ng 500,000, nag-Unilevel ka ng 30,000, since executive ka, may binary kang may 10% ka sa binary ni A, 250K, may 25K ka, may 25K ka ulit kay B. Lito na kayo? Kaya pa? Kaya pa? Yes. Ay, executive ka pala! So may 10% ka pa sa Unilevel, ang pangit. Ito yung pangit dito eh. Kasi si A, di ba, 25, ilan yun? 15. 50 times 300, magkano kinita niya sa Unilevel? 15? May 10% ka pa. So, meron ka pang 1.5 kay A, may 1.5 ka pa kay B. Total na kinita mo, Lloyda, 500,000 binary, 30,000 Unilevel, 50,000 binary override, 3,000 Unilevel override. Plus, may direct referral ka pa. Plus, may lifestyle fund ka pa. Ito yung tinatawag na turbo. Triple, unified, recurring, bonus. Kumita ka na, kumita ka pa, kumita ka pa. Ang pangit. Di ba ang pangit? Kumita ka na, kumita ka na, kumita ka pa. 3 beses. Kuha niyo? Yes.
Ang long-term goal natin, override. Bakit? Di ba kada direct, magkano kita mo? 10%. What if may direct ka si A, kumita ng 100,000, magkano 10% nun? 10,000. Eh di mag-direct ka ng 100. Kung yung 100 na yon na direct mo, nagwa 100,000 per month, 10,000 times 100, magkano ang override mo? Kaya mo mag 1 million per month in 5 years. Override pa lang. Hindi pa kasama yung unilevel, hindi pa kasama yung binary. Kasi may 10% ka sa lahat ng direct mo. Do you get it? Yes. Ako, lately, nag-18,000 na ako sa override binary, unilevel, combined 18,000. Nagsisimula pa lang ng Sentra. Sa katapusan ng taon na to, kaya ko na mag 100,000 override. 3 to 5 years from now, kaya ko na mag 1 million per month sa override. Sino dito yung gusto kumita ng 1 million per month sa override? Ang sikreto, mag-executive ka, marami kang directs, magpaturo ka sa mentor mo para 3 to 5 years from now, eto na rin ang kinikita nyo. Tama? Palapakan naman natin, no? So, sino yung interesado sa produkto? Taas ang kamay. Sino yung interesado sa produkto? Sino yung interesado sa negosyo? Taas ang kamay. Sino yung interesado sa mga speaker kanina? Taas ang kamay. Diba? Anyway, dito na ako magtatapos. Hello? Bye! Unang-una, kung may takot ka, may duda ka, mas pagdudahan mo ang duda mo. Tama? Yes. Tama ba? Yes. At kung may takot ka, hindi ka pwedeng yumaman na natatakot ka. Pinag-usapan na natin yung kanina. Tama ba? Yes. At kung ikaw may nagustuhan kang package, sino yung interesado sa builder? Executive. Wala na. Sino yung interesado sa executive? Taas ang kamay, sa executive. Ang nakakatuwa po, yung mga downline mo, basta mas mataas ang ranggo mo, habang nag-upgrade sila, may kita ka pa. Sa ibang company, kung ano yung account na kinuha ng downline mo, pa nag-upgrade siya, wala ka nang kita. Sa atin, halimbawa, executive ka, builder yun, nag-consultant, habang nag-rank up siya, may kita ka pa. Nagpe-pairing ka pa, nag-unilevel ka pa, nag-override ka pa. Ang pangit, di ba? Di ba ang pangit? So, ulitin ko, sino yung interesado sa executive? Taas ang kamay. Ladies and gentlemen, bilisan yung pag-join habang tayo pa lang po ang member. Because, 1 month, 2 months, end of this year, ang dami ng mga magiging members natin. And sayang naman na ikaw na yung unang nakakita, tapos mauunahan ka pa ng iba. Tama? Ikaw na yung unang nakakita, ikaw na yung unang nakakita ng opportunity, dapat ikaw na yung unang kumikita dito bago matapos ang taon na to. Correct? Yes. So, let me end this with a story. Okay lang? Yes. Tapusin ko na lang to, ladies and gentlemen, sa isang tawag dito, ano bang kwento ang gusto nyo? Tapusin ko na lang to sa isang kwento. Merong isang Indian chief, nakita na kayo ng Indian chief. Etong Indian chief na to, 60 years old na, senior na. So, kinasal sa isang babae, 18 years old, grabe. 18, tapos 60, so mag-honeymoon sila dapat. Sabi niya, Han, they will fight, di ba? Tapos biglang may dumating sa wigwam, sabi nun, may kalaban tayo, so kailangan natin na what do you call this? We have to go to war. So yung Indian chief, hindi natuloy yung love making nila. So instead of love making, nagpunta siya sa war. Kaso 1 month, 2 months, 3 months, hindi pa rin siya bumabalik. No? 9 months have passed. So sabi ng Indian chief nung bago umalis, Han, we have a war, we have to go. When I come back, we will fight, sabi niya. After 9 months, saka lang siya nakabalik. Pagbalik niya, yung asawa niya, buntis na. So, umiiyak. Grabe, di ba? Wala naman nangyari sa kanila. Tapos buntis na yung babae. Sabi niya, Han, me don't come, many won't come, how come, baby come? Sabi ng babae, Han, you don't come, many won't come, but many men come. That's why, baby come. Ladies and gentlemen, Sentra, hindi, 14,000, 15,000 members pa lang tayo. 9 months will come, end of this year, many men will come, that's why baby come. Ibig sabihin, yung mga kakilala nyo, pag di nyo yan kinuha, kukunin namin yan. Pag hindi nyo ginalaw yung kakilala nyo, may ibang gagalaw dyan. Naka nyo? Anong gusto nyo? Kami pa o kayo na? Bakit pakinggan naman? Kami pang gumalaw, kayo na. Diba? Kami pa, kayo na! Ladies and gentlemen, thank you very much for your time.
And ibabalik ko na po sa host just to, close the event. Hindi ko lang alam kung nasaan yung host natin. Ikaw na lang, Mark. Ikaw na lang mag-close, oh. Palakpakan natin yung mag-close lang. Alright, good afternoon guys. Ayun, lahat pa natuto.